Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 21 hanggang 27. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Young Master, tapos na ako. Sabi ni Kelly, sa pino at malumanay na boses. Matapos ang huling piraso ng dim sum, ininom ng dalaga ang huling higop ng soybean milk, pagkatapos ay tiningnan niya ang binata na may maselan at nakakaantig na ekspresyon. Sige, pumunta tayo sa palengke para kumuha ng ilang gamit bago umuwi. Bahagyang napangiti ang binata habang pinupulot ang nakatabing espada mula sa mesa. Maamong tumango ang dalaga, sumunod sa likod ng binata. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, dahan-dahan silang naglakad pababa sa ikalawang palapag ng Agarwood Restaurant. Talagang hindi siya natatakot sa kamatayan. Nang mapansin ni Minerva ang pag-alis ni Alvin, dinala ni Minerva ang kanyang katulong na babae at sumunod, naiwan ang kanyang mga natira. Ang mga natitirang bisita sa ikalawang palapag ay tumayo rin at sumunod sa likod ni Minerva. Likas ng tao ang gustong manood ng eksena. Sa harap ng pinto ng Agarwood Restaurant ay nakatayo si Alan at ang tatlong kabataan ng pamilyang Fade na mabangis na nakatingin sa restaurant. Parang may hinihintay sila. Ang tagal na at hindi pa rin siya lumalabas. Hindi naman siya pwedeng magplano na maging duwag, diba? Shay! Hindi ba't malakas ang loob niya kanina? Pero natatakot siya sa sandaling dumating si Brother Alan dito. What a puway! Darating siya. Bago pa man maibuka ng ikatlong kabataan ang kanyang bibig at ipagpatuloy ang panunuya kay Alvin, napansin nila ang mag-asawang mabagal na naglalakad palabas ng restaurant. Magkaaway man sila, hindi nila napigilan ang kanilang mga sarili na magbuntong hininga sa kanilang mga puso. Anong tugma ang ginawa sa langit? Siyempre, puno ng selos ang tingin nila sa mga kabataan. Hindi ko inaasahan na magiging matapang ka para lumabas. Tumingin si Alan sa binata habang siya ay nanunuya, nagsasalita sa paraang mapagpakumbaba. Bakit hindi ako maglalakas loob na lumabas? Isa lang itong baliw na aso at tatlong may kapansanan na maliliit na baliw na aso ang nakaharang sa akin. Ang kabataan ay ngumiti ng walang pakialam na may walang pakialam na ekspresyon, na tila minamaliit si Alan. Ang lalaking ito ay nangangahas na galitin si Alan kahit nasa ganitong sitwasyon. Hindi ba siya natatakot na talagang patayin siya ni Alan? Si Minerva ay nakatayo sa harapan ng mga tao na sumunod kay Alvin palabas. Ang panunood sa kanya na galitin si Alan ay naging sanhi ng kanyang ekspresyon na hindi namamalayan. Ang ibang mga tao sa karamihan ay may kaparehong iniisip kay Minerva, ngunit ang kanilang mga titig ay puno ng awa. Napakagago mong bata. Ako, si Alan, ay magsasabi sa iyo dito ngayon, tiyak na mamamatay ka ngayon. Matapos lubusang magalit ng binata, malamig na kumislap ang mga mata ni Alan habang kinuyam niya ang kanyang mga kamao at bahagyang umuumbok ang mga kalamnan sa kanyang katawan. Bilang pang-anim na antas ng body tempering martial artist, kaya niyang gumamit ng 1,000 libra ng lakas. Maraming tao ang gustong patayin ako, ngunit natatakot ako na hindi mo ako kayang patayin. Walang pakialam na ngumiti si Alvin habang hawak ang kanyang espada sa isang kamay at hawak ang kamay ni Kelly sa kabilang kamay. Dahan-dahan siyang naglakad palabas na parang walang nangyayari. Anong ginagawa niya? Nang mapansin ni Alvin ang pagdadala ng batang babae sa labanan, lahat ay natulala sa mga nalilitong ekspresyon. Don't tell me sa tingin niya ay magpapakita ng awa si Alan dahil sa presensya ng batang babae. Sa harap ng bintana sa ikatlong palapag ng Agarwood Restaurant. Ano ang isang kawili-wiling bata? Nagtataka ako kung sikong siya nanggaling. Hindi binabanggit ang anumang bagay, ang kanyang lakas ng loob at pag-iingat lamang ay higit na mataas sa parehong edad. Tumingin si Manager Ma sa binata na may naiintrigang ekspresyon. Ang lamig sa titig ni Alan ay nadagdagan at ang mga sulok ng kanyang bibig ay pumulupot sa isang pagngisi. Ang kanyang mga iniisip ay eksaktong katulad ng sa iba. Ipinagpalagay niya na sinasadya ni Alvin ang batang babae sa labanan, umaasa na siya ay mag-aalinlangan at magpapakita ng awa. Ngunit gagawin niya. Ang sagot ay hindi. Mamatay. Biglang sumigaw si Alan habang pinapadyak niya ang kanyang mga paa sa lupa.
Sumambulat siya sa lakas ng pang-anim na antas na body tempering martial artist sa tulong ng 1,000 libra ng lakas, lumipad siya na parang kanya na diretso patungo kay Alvin. Ang kanyang mga kamao ay sumabog patungo kay Alvin, dumiretso sa dibdib ni Alvin. Middle grade yellow rank martial skill, Raging Bull Fist. Nang marinig ang hanging sumisigaw sa kanyang mga tainga, mas lumawak ang panunuya sa mukha ni Alan. Para bang nakikita niya si Alvin na pinasabog at namamatay sa matinding pinsala. Sa sandaling umatake si Alan, lahat ng tao sa puso ng karamihan ay nasa kanilang mga bibig. Ang tatlong kabataan ng pamilyang Fade ay may mga ekspresyon na puno ng kasiyahan at kasiyahan. Naglakas loob kang hawakan kami, kaya mamatay ka na. Ang lalaking ito. Kumunat ang noo ni Minerva. Bagamat naging masungit sa kanya ang kabataan mula simula hanggang sa huli. Kahit papaano, sa loob-loob niya, hindi siya nasusuklam kahit kaunti. Sa halip na curious siya tungkol sa kanya at gustong makilala siya. Tumigil ka. Sa kalaunan, humakbang si Minerva, nagnanais na pigilan si Alan. Pero huli pa rin ang reaksyon niya. Ang mga kamao ni Alan, na parang mga bola ng kanyen, ay hahampasin pa lang kay Alvin. Sa sandaling ito, kahit na gustong huminto ni Alan, huli na ang lahat. Not to mention wala siyang balak tumigil. Kelly, ay relax mo yung katawan mo. Bahagyang gumalaw ang bibig ni Alvin habang binabalaan niya ang dalaga, pagkatapos ay yamakap ang kaliwang kamay nito sa balingkinitang baywang nito at gumalaw ang katawan nito. Ganap na ipinakita ang flexibility na natamo niya mula sa paglinang ng Spirit Serpent form ng Nine Dragons War Sovereign Technique, binuhat niya ang dalaga habang iniiwas niya ang fist strike ni Alan. Nilampasan ng mga kamao ni Alan ang damit ni Alvin. Whoosh! Klang! Halos sa parehong sandali, ang tunog ng paglabas ng espada at pagbabalik sa kaluban nito ay tumunog. Sa susunod na sandali, malinaw na nakita ng lahat ng naruroon. Ang mga mata ni Alan, na ang katawan ay dinadala ng inertia, ay biglang lumabo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang lalamunan, ngunit hindi niya napigilan ang pag-spray ng dugo. Sa bandang huli, hindi na siya nakahawak pa kaya bumagsak ang katawan niya sa lupa na wala ng buhay. Katahimikan. Nakakamatay na tahimik ang lugar sa labas ng pangunahing pinto ng Agarwood Restaurant. Ang mga tingin ng lahat ay nasa walang buhay na si Alan. Ang junior manager ng marangal na Fade Family Medicine Store, isang 6th level body tempering martial artist, ay namatay ng ganito. Tsaka halatang wala pang 16 ang gumawa nun. His. Ilang sandali, ang ingay ng mga taong humihinga ng malamig na hangin ay umalingaw-ngaw sa buong lugar sa paligid ng pangunahing pinto ng Agarwood Restaurant. Ang mga tingin ng lahat ng naruroon ay lumipat mula sa walang buhay na katawan ni Alan patungo sa kabataang unti-unting lumalayo. Niyakap ng binata ang dalagita habang hawak ang may saplot na espada, malamig na umalis. Pagpatay ng isang tao sa 10 hakbang, hindi mapigilan ng 1,000 milya. Biglang narinig ng lahat ang boses ng papaalis na kabataan. 3 anak ng pamilyang Fade, kung hindi mo pa rin kayang bitawan, maaari mo akong hanapin sa pamilya Lysander. Tama, tandaan mo ang pangalan ko para hindi ka maghanap ng maling tao. Ako si Alvin. Mapuro lang boses, parang wala lang sa kanya ang pagpatay. Ako si Alvin. Ang boses ng kabataan ay pumasok sa pandinig ng lahat. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang pangalang ito. Kalahating buwan na ang nakalipas, kumalat ang pangalang ito sa buong Fresh Breeze Town. Ang disipulong iyon na may isa pang apelyido ng pamilyang Lysander ay tinawag na Alvin. So siya si Alvin. Ang Alvin na kalahating buwan na ang nakalipas ay nagpahayag na bibisitahin niya ang pamilyang Fade at kukunin ang buhay ng manager ng pamilyang Fade, si Gillier. Siya dapat. Hindi ko inaasahan na ganito pala siya kagaling. Hindi ko man lang nakita kung paano siya umatake nang ang lalamunan ni Alan ay nahiwa na sa isang hampas. Ang bilis niya. Napansin ko na ang kanyang cultivation ay nasa ika-4 na antas lamang ng yugto ng body tempering, ngunit ang pagpatay sa isang pang-6 na antas ng body tempering martial artist ay kasing dali ng pagputol ng damo sa kanya. Hindi napigilan ng mga tao ang kanilang sarili na mag-usap. Puno ng takot ang tono ng boses nila.
Lumilitaw na ang deklarasyon na ginawa ng disipulong ito na may isa pang apelyido ng pamilyang Lysander kalahating buwan na ang nakakaraan ay hindi siya pagiging mayabang at mayabang, ngunit talagang may tiwala siya. Alvin. Ibalik si Kuya Alan sa manager. Kailangan nating makakuha ng paliwanag tungkol sa bagay na ito mula sa pamilya Lysander. Nagngangalit ang mga ito sa kanilang mga ngipin habang sinasabi nila ito. Ang takot sa mga mata ng tatlong kabataan ay hindi nawala sa mahabang panahon. Bitbit ang bangkay ni Alan, tumungo sila sa palengke ng pamilyang Fade. Alvin. So siya si Alvin. Matapos makabawi si Minerva mula sa pagkagulat, isang pilyong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa ganang kanya, hanggat si Alvin ay miyembro ng pamilyang Lysander, sa kalaunan ay makikita niyang muli si Alvin, at dahan-dahan niyang makakaganti sa kanya. Halika, uwi na tayo. Sinabi ni Minerva sa alilang babae bago sumama sa kanya patungo sa palengke ng pamilya Clayton. Ang mga taong nakapaligid sa pangunahing pintuan ng Agarwood Restaurant ay unti-unting naghiwa-hiwalay, ngunit hindi sila tumigil sa kanilang pag-uusap. Ang paksa ng kanilang mga talakayan ay umikot sa isa pang may apelyidong junior ng pamilyang Lysander, si Alvin. Dati, narinig na nila ang pangalan niya pero hindi pa nila nakita ng personal. Ngunit mula sa sandaling ito, nakita na nila siya ng personal, at nakita pa ang kanyang mga kakayahan. Umaasa sa kanyang ika-4 na antas ng body tempering cultivation, sa isang solong sword strike, napatay niya ang ika-6 na level na body tempering martial artist, si Alan. Isang tunay na kahangahangang gawa. Kung chismis lang, baka hindi sila maniwala. Ngunit nang makita ito ng kanilang mga mata, hindi nila maiwasang maniwala. Siya ang Alvin ng pamilya Lysander. Sa ikatlong palapag ng Agarwood Restaurant, kumislap ang mga mata ni Manager Maria. Ang sword strike niya ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang pang-4 na level na body tempering cultivation, makakamit na niya ang ganoong bilis. Kung makakatuntong siya sa ika-7 level ng body tempering stage sa susunod na 2 buwan, ang pagpatay sa manager ng pamilyang Fade, si Guillier, ay hindi na imposible. Ngunit ang pagsulong mula sa ika-4 na antas ng yugto ng body tempering hanggang sa ika-7 antas sa loob lamang ng 2 buwan ay halos isang imposibleng gawain. Bagamat isang beses ko pa lang siya nakilala, masasabi kong hindi siya ang uri ng tao na maghahangad ng sarili niyang kapahamakan. Dahil naglakas loob siyang hamanin ang tagapamahala ng pamilyang Fade, tiyak na dahil sa tiwala siya. Ngayon ay medyo inaabangan ko ito. Lysander Family Marketplace. Gumastos si Alvin ng ilang pilak na barya para bumili ng mga materyales mula sa tindahan ng armas ng pamilya Lysander at sa tindahan ng gamot bago bumalik sa estate ng pamilya Lysander kasama si Kelly. Matapos makuha ang mga materyales na ito, mas naging komportable siya. Guillier, sa loob ng 3 buwan, tiyak na mamamatay ka. Isang mabangis na apoy ang tumalon sa loob ng mga mata ni Alvin habang ang mga sulok ng kanyang bibig ay pumulupot sa isang malamig na ngiti. Young Master, okay ka lang ba? Nang mapansin ang kanyang masamang ekspresyon, tumingin si Kelly na may nag-aalalang ekspresyon. I'm fine. Kelly, hindi ka naman natakot sa nangyari kanina sa harap ng Agarwood Restaurant, di ba? Bahagyang umiling si Alvin at minasahe ang palad ng dalaga habang marahang itinanong ito. Hindi pinayagan ni Young Master na lumingon si Kelly, kaya hindi natakot si Kelly. Umiling ang dalaga. Mabuti. Tumango si Alvin. Gusto man niyang suyuan si Kelly, hindi niya planong ilantad agad ito sa ganoong madugong eksena. Ang lahat ay nangangailangan ng isang order upang magpatuloy ng paunti-unti. Kung sinubukan niyang pagilitin siya sa isang pagkakataon, hindi maiiwasang magdulot ito ng ilang komplikasyon. Kahit na sa lawak na maaaring magdulot ito kay Kelly ng trauma na mahirap gamutin. Ito ay isang bagay na hindi gustong mangyari ni Alvin. 22. Dumating sila sa estate ng pamilya Lysander. Young Master, dahil ginawa mo yun sa miyembro ng pamilyang Fade. Walang mangyayari, di ba? Habang tinitignan ng dalaga ang kabataang katabi niya, bumalatay ang ekspresyon ng pag-aalala sa kanyang immature at maselang mukha. Kelly, huwag kang mag-alala. Walang mangyayari. Nakita mo ang nangyari. Hindi ko kasalanan.
Kung hindi niya ako pinilit sa pagsasabing papatayin niya ako, hindi ko siya papatayin. Umiling ang binata at tumawa. Bilang isang mabigat na weapon specialist mula sa kanyang nakaraang buhay, mayroon siyang sariling hanay ng mga patakaran. Kung ang isang tao ay hindi nasaktan sa akin, hindi ko sila sasaktan. Ngunit kung may makasakit sa akin, isasauli ko ito ng 10 ulit, 100, o kahit 1,000 ulit. Sa sandaling nagbanta si Alan na papatayin siya, nakita ni Alvin si Alan bilang isang patay na naglalakad. Alvin, ano ang ginawa mo sa mga miyembro ng pamilyang Fade sa pagkakataong ito? Kakapasok lang nina Alvin at Kelly sa bahay nang makita nila si Rosa na naglalakad palapit sa kanila. Mom, wala lang po. Bahagyang ngumiti si Alvin habang sinasabi niya ito. Alam niyang narinig siya ng kanyang ina na kausap si Kelly. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kumunat ang noo ni Rosa. Ang kanyang malinaw na mga mata ay naningkit sa hugis ng isang gasuklay na buwan. Halatang hindi siya madaling lokohin. Wala lang talaga. Isa lang iyon sa mga miyembro ng pamilyang Fade na walang muwang, nagbabantang papatayin ako. Nahihiyang hinawakan ni Alvin ang kanyang ilong habang dahan-dahan niyang sinabi ito. Sino ba ang matapang na maglakas loob na magbanta na papatayin ang anak ko? Hindi man lang niya nagawang tapusin ang kanyang pangungusap bago lumipad si Rosa sa pagkakahawak. Ang galit ay lumabas sa kanyang mga mata, at ang kanyang boses ay medyo malamig ang lamig. Sa tingin ko siya ang junior manager ng Fade Family Medicine Store, isang lalaki na tinatawag na Alan. Pero inalagaan ko na siya, kaya hindi mo kailangang mag-alala, nanay. Bahagyang ngumiti si Alvin. Alan. Anak ni T-Roy Fade. Kumunat ang noo ni Rosa. Mabilis niyang naalala na itong si Alan ay anak ng manager ng tindahan ng gamot ng pamilyang Fade, si T-Roy. Bagamat karaniwan lamang ang kanyang likas na talento sa martial daw, siya ay binata pa rin na halos wala pang edad na 20 taong gulang. Para sa isang taong nasa edad niya na magtanim ng sama ng loob sa kanyang nag-iisang 15 taong gulang na anak, at nagbanta pa na papatayin ang kanyang anak. Sa loob ng ilang sandali, isang walang katapusang alon ng galit ang bumangon sa kanyang puso. Alvin, hindi ka niya sinaktan, di ba? Sinulyapan ni Rosa si Alvin mula ulo hanggang paa, nagtanong ng may matinding pag-aalala. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay malinaw na kung si Alvin ay nasugatan, siya ay makakaganti kay Alan. Nay, wala man lang gasgas sa akin. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Kelly. Hindi man lang niya ako ginalaw. Nakaramdam ng init ang puso ni Alvin habang umiiling siya. Tumingin si Rosa kay Kelly, na agad na tumango na parang sisiw na tumutusok sa butil. Sa simula, siya rin ay nag-aalala na ang young master ay maaaring magdusa ng pagkawala. Ngunit sa huli, hindi man siya lumingon, bahagya niyang nalaman ang nangyari sa miyembro ng pamilyang Fade. Ngayong muli niyang naisip iyon, bahagyang namutla ang maselang mukha ng dalaga. Halatang takot na takot siya. Kelly, bakit ang sama ng mukha mo? May sakit ka ba? Tanong ni Rosa na may pag-aalalang ekspresyon nang mapansin niya ang maputlang mukha ng dalaga. Matagal na niyang itinuring si Kelly bilang kanyang magiging manugang na babae, kaya ang pag-aalala niya para kay Kelly ay hindi bababa sa kanyang anak. Bahagyang umiling ang dalaga, lumuwag ang kanyang ekspresyon. Halika, ihahatid na kita sa kwarto mo para magpahinga. Nang makita ng kanyang ina na binuhat ang batang babae sa kanyang silid, bahagyang nanliit ang mga mata ni Alvin. Sa kanyang opinyon, normal lang ang pagkakaroon ng ganitong uri ng reaksyon ni Kelly. Kung tutuusin, hindi siya katulad niya. Para sa kanya, isang taong minsan nang namuhay na puno ng pagdanak ng dugo at labanan, ang pagpatay ay isang ordinaryong pangyayari. Ang pakiramdam ng pagkitaw ng buhay ng iba ay isang bagay na matagal na niyang naging manhid. Matapos ilagay ang mga materyales sa kanyang silid, binati ni Alvin ang kanyang ina bago lumabas. Pinuntahan niya si Grand Elder Highland. Anak, sa palagay ko ay hindi ngayon ang oras ng ating appointment. Ano ang pinunta mo sa akin? Naningkit ang mga mata ni Highland habang nakatingin kay Alvin habang tinanong niya ito. Grand Elder, naparito ako upang hilingin ang iyong tulong sa pagpino ng ilang mga gamot na panggamot. Sinabi ni Alvin ang kanyang layunin. Oh, anong medicinal pill ang gusto mo?
Tumawa si Hylan. Ang Thunder Flame Peel. Naging nakatuon ang tingin ni Alvin habang dahan-dahan niyang sinabi ito. Anak, kahit na ang Thunder Flame Peel ay isang uri ng body tempering stage medicinal peel, ito ay mas mahalaga at bihira. At saka, ngayon ko lang narinig ang Thunder Flame Peel, at wala akong paraan para pinuhin ang isa. Ang ekspresyon ni Hylan ay napurol saglit bago siya nagsimulang tumawa ng mapait. Grand Elder, kung bibigyan kita ng medicinal formula, magagawa mo bang pinuhin ang isa? Nakangiting tanong ni Alvin. Wala siyang nagawa sa sinabi ni Hylan. Ikaw. Handa kang bigyan ako ng panggamot na formula ng Thunder Flame Peel. Nagsimulang maging maikli at mabilis ang paghinga ni Hylan. Bilang isang alchemist, ang pinakagusto niya ay ang pagkakataong pinuhin ang iba't ibang uri ng medicinal peel para magkaroon siya ng karanasan at sa gayon, isulong ang kanyang kasanayan sa pagpipino ng medisina. Kahit na siya ay isang grade 9 alchemist, ang bilang ng mga medicinal peel na kaya niyang linisin ay lubhang limitado. Oo. Tumango si Alvin. Pinapayagan ka ng iyong guro na ipasa sa akin ang formula ng gamot ng Thunder Flame Peel. Huminga ng malalim si Hylan habang tinanong niya ito. Sinabi ng aking guro na ang lahat ng mga formula ng gamot na ipinasa niya sa akin ay akin at kaya kong gawin ang gusto ko sa kanila. Bukod dito, ang Thunder Flame Peel ay hindi talaga bihira. May ilang mga alchemist sa paligid ng Cloud Continent na marunong magpino nito. Bahagyang ngumiti si Alvin. Hindi talaga bihira. Matapos marinig ang sinabi ni Alvin, kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Hylan. Bagamat medyo alam ng ilang alchemist kung paano pinuhin ang Thunder Flame Peel, sinong alchemist ang hindi ang uri na pahalagahan ang mga bagay na maliit ang halaga dahil lang sa kanila ito. Kahit na may sulat nila ang panggamot na formula ng Thunder Flame Peel, ayaw pa rin nilang ibahagi ito sa iba. Kahit na sa malalaking lungsod sa labas ng Fresh Breeze Town, hindi mabibili ang formula ng panggamot ng Thunder Flame Peel. Ang Thunder Flame Peel ay isang medicinal peel na eksklusibo sa body tempering martial artists. Sa sandaling natupok, ang katawan ay kailangang tiisin ang sakit ng kulog at apoy na bumubulusok sa loob ng katawan, kaya pinasisigla ang potensyal ng katawan. Kung iniinom kasabay ng body tempering peel, ang bilis ng cultivation ay tataas pa sa doble ng bilis ng pag-inom lang ng body tempering peels. Anak, salamat. Biglang tumayo si Hylan at yumuko ng malalim kay Alvin. Para sa isang alchemist, ang formula ng gamot sa isang pambihirang tabletang panggamot ay mas mahalaga kaysa sa kanilang buhay. Grand Elder, hindi na kailangang kumilos sa ganitong paraan. Ipinapasa ko lang sa iyo ang medicinal formula dahil sa makasariling dahilan. Gusto kong hilingin ang iyong tulong sa pagpino ng ilang Thunder Flame Peels. Iniinom namin ang bawat kailangan namin. Ang hugis espada na kilay ni Alvin ay kumaibot habang dahan-dahan niyang sinabi ito. Hindi mo maiisip ang ganoong paraan. Ang pagpino sa isang Thunder Flame Peel ay kumonsumo lamang ng kaunting origin energy at sigla. Ang aking kontribusyon ay hindi maihahambing sa iyo. Umiling si Hylan. Sa ganang kanya, ang halaga ng panggamot na formula ng Thunder Flame Peel ay masyadong malaki. Kung magagamit ito ng mga alagad ng pamilya Lysander. Ang pamilyang Lysander na pinipigilan ang pamilyang Fade at ang pamilyang Clayton ay maaaring mangyari sa malapit na hinaharap. Kung nahihirapan pa rin si Grand Elder na tanggapin ang aking panukala, palagi mo akong mabibigyan ng pilak. Tinaas ni Alvin ang kanyang kilay at mahinang ngumiti. Anak, wala ka talagang pakialam kundi pera. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko ang patriarch tungkol sa bagay na ito. Sa oras na iyon, makukuha mo ang iyong bahagi ng pilak. Pabirong sambat ni Hylan. Naguguluhan siya sa kanyang puso. Bakit mahal na mahal ng batang ito ang pera? Kung alam ni Alvin ang opinyon ni Hylan sa kanya, tiyak na bibigyan niya siya ng masamang tingin. Mula sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, alam ni Alvin na hindi alintana ang pagpipino ng gamot, paggawa ng armas, o mga inscription, sila ay mga propesyon na halos nasusunog sa pera. Dahil nasa body tempering stage pa lang siya ngayon, hindi naman masyadong malaki ang gasto sa ngayon. Ngunit kapag nakapasok na siya sa yugto ng core formation at nabuo ang kanyang origin energy, kakailanganin niyang simulan ang pagpino ng gamot at paggawa ng mga armas.
Sa oras na iyon, ang mga materyales ay nagkakahalaga ng mabigat na halaga. Maaari pa silang ituring na isang napakalalim na hukay. Bukod sa paggawa ng sandata at pagpipino ng gamot, ang mga inscription na nangangailangan ng origin energy upang tumulong sa pag-ukit ay mangangailangan din ng iba't ibang bihirang materyales. Matapos isulat ang formula ng gamot ng Thunder Flame Pill at ipasa ito kay Grand Elder Hylan, nagpaalam si Alvin at umalis. Habang papalabas, hindi niya nakalimutang paalalahanan si Hylan. Grand Elder, aasahan kong kukuha ka ng mga materyales para sa Thunder Flame Pill. Naging mahirap talaga ako kamakailan, kaya hindi ko talaga kayang bilhin ang mga materyales na iyon. Si Alvin ay tumakas kaagad pagkatapos niyang magsalita, iniwan lamang ang kanyang unti-unting pag-urong na figure sa nakatulala na si Hylan. Ang batang ito ay kumuha ng 1,000 pilak mula sa akin kahapon, ngunit siya ay umiiyak pa rin ng mahirap. Ang batang ito ay hindi matanda, ngunit siya ay napakawalandiya. Ngumisi si Hylan at pabirong pinagalitan matapos mawala sa kanyang paningin si Alvin. Pagkatapos umalis sa tirahan ni Grand Elders Hylan, dumiretso si Alvin pauwi. Nagkulong siya sa loob ng kwarto niya at inayos ang mga materyales na binili niya kay Kelly kanina. Inihanda ni Alvin ang mga materyales na ito para magsagawa ng mga inscription. Ang Perilization Inscription, na ginamit ni Alvin upang talunin si Kenji ay epektibo lamang sa mga martial artist na nasa ibaba ng ika-7 antas ng yugto ng body tempering, kaya ang paggamit nito sa isang martial artist sa itaas ng antas na iyon ay walang pinagkaiba sa pangangilati sa kanila. Sa pagkakataong ito ay nagplano si Alvin na maglagay ng ibang inscription bilang isang hakbang sa pag-iwas. Kung hindi niya kayang patayin si Guillermo sa loob ng 2.5 buwan sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa sarili niyang lakas, gagamitin niya ang inscripsyong ito bilang tulong upang kitilin ang buhay ni Guillermo. Guillermo, kahit na ikaw ay isang 9th level body tempering martial artist, tiyak na papatayin kita. Sa pag-alala sa nangyari noong araw na sinaktan siya ni Guillermo sa audience hall ng pamilya Lysander, umusbong ang matinding galit sa dibdib ni Alvin, at hindi niya ito napigilan ng mahabang panahon. Siya at si Guillermo ay parang apoy at yelo, kaya hanggat nabubuhay pa si Guillermo, ang kanyang puso ay hindi kailanman magiging komportable. Nang si Alvin ay magsasagawa ng mga inscription. Alvin! Ang nagmamadaling boses ni Rosa ay narinig mula sa labas. Bumilis ang tibok ng puso ni Alvin. Bahagya niyang nahulaan ang nangyari. Napakunot noo ang sulok ng kanyang bibig. Medyo mabilis talaga ang tugon ng pamilyang Fade. Pero may lakas pa rin silang loob na pumunta rito, kaya dapat talagang makapal ang balat nila. Mom, hinahanap mo ba ako? Itinulak ni Alvin ang kanyang pinto at lumabas. Huminga ng malalim si Rosa. Dahil dumating ang ikatlong elder ng pamilyang Fade at sinabing pinatay ng kanyang anak si Alan, nagsimulang mabalisa ang kanyang kalooban at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kumalma. Si Alan ay isang pang-6 na antas ng body tempering martial artist. Pinatay ng anak niya. Ang kanyang anak na si Alvin, na nakalusot lamang sa ika-4 na antas ng body tempering stage kaninang umaga. Pagkatapos ng mabilis na pagtatanong, nalaman ni Rosa ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula kay Alvin. Gayon din, nalaman niya ang mga pangyayari kung saan pinatay ni Alvin si Alan nang hindi inaasahang gumamit lamang ng isang atake ng espada. Isang pang-4 na antas ng body tempering martial artist na pumatay sa isang pang-6 na antas ng body tempering martial artist. Paghiwa-hiwain ng lalamunan gamit ang isang hampas ng espada. Malalim na naunawaan ni Rosa kung gaano nakakatakot ang sword drawing arts ng kanyang anak. Alvin, bakit hindi mo ipinaalam kay mama ang napakalaking bagay? Sa bahagyang hindi nasisiyahang ekspresyon, galit na tumitig si Rosa sa binata. Nay, hindi mo ako tinanong. Dumating na ang mga miyembro ng pamilyang Fade, tama ba? Napangiti si Alvin na nahihiya. Oo. Ang ikatlong elder ng pamilyang Fade, si Clint Fade, at ang tagapamahala ng tindahan ng gamot ng pamilyang Fade, si T-Roy, ay nagsama-sama. Hinihimok nila ang patriarch na ibigay ka sa kanila. Alvin, huwag kang mag-alala.
Dahil tayo ang nasa kanan, hindi pa banggitin na dalawa lang sa kanila ang dumating, kahit na ang patriarch ng pamilyang Fade, si Arthur, ay personal na dumating sa iyo, kaya niya. Binigyan ni Rosa si Alvin ng isang putok sa braso. Ngunit agad niyang napagtanto na si Alvin ay tila hindi man lang nag-aalala. Mas composed pa siya sa kanya. Parang may naisip siya kaya napakunot ang kilay niyang hugis-wilo at nagsimula ang puso niya. Ito dapat ang unang pagkakataon na nakapatay si Alvin ng isang tao, ngunit bakit parang napakatahimik mo? 23. Pagkatapos huminga ng malalim, binanggit ni Rosa ang pagdududa sa kanyang puso. Panay ang titig ng kanyang mga mata sa mga mata ng kanyang anak, na para bang may hinahanap. Ma, hindi ito ang unang beses na nakapatay ako ng tao. Matagal nang naghanda si Alvin, kaya hindi siya kumibo habang bahagyang ngumiti. Kailan ka pumatay ng ibang tao bago ngayon? Bakit hindi alam ni nanay ang tungkol dito? Nakataas ang kilay na hugis willow leaf ni Rosa habang nagtatanong. Nay, bago ngayon, nakapatay na ako ng mga tao sa panaginip ko. At medyo marami noon. Bahagi iyon ng pagsasanay na inihanda ng matandang lalaki sa panaginip ko. Natatandaan ko pa noong una akong nakapatay ng tao sa panaginip ko. Nakaramdam ako ng labis na takot at pagsusuka pa nga. Paliwanag ni Alvin. Panaginip na naman. Bagamat hindi masyadong naniniwala si Rosa sa sinabi ng kanyang anak, wala siyang ideya kung paano ipapaliwanag ang mga pagbabagong nangyari sa kanya. Mukhang binabantayan ka talaga ng matandang nasa panaginip mo. Alvin, punta tayo sa audience hall. Naghihintay ang patriarch. Matapos huminga ng malalim, tumigil si Rosa sa pagsisikap na makarating sa ilalim nito. Tumango si Alvin at sumunod sa kanyang ina sa audience hall ng pamilya Lysander. Kuya Fredrin, sana naging maayos ka. Nang malapit na sila sa audience hall ng pamilya Lysander, nakarinig sila ng masaganang tawa na nagmumula sa loob. Celestino. Anong ginagawa niya dito? Matapos marinig ang boses, naramdaman ni Rosa na medyo kakaiba ito. Ngunit hindi nagtagal ay napansin niya ang mapait na ngiti sa gilid ng bibig ng kanyang anak. Alvin, huwag mong sabihing nasaktan mo rin ang pamilya Clayton. Bumilis ang tibok ng puso ni Rosa. Ang patriarch ng pamilyang Clayton na bumisita sa oras na ito ay naghinala sa kanya. Nahihiyang sinabi sa kanya ni Alvin ang tungkol sa hidwaan sa pagitan niya at ng panganay na anak ng pamilya Clayton, si Minerva. Kaya ito ay lumalabas na isang maliit na bagay lamang. Walang paraan na dumalaw si Celestino para lang akusahan ka ng ganoong kawalang kwentang bagay, kaya tiyak na napunta siya sa ibang negosyo. Nakahinga ng maluwag si Rosa. Nag-aalala siya na pinatay din ng kanyang anak ang isa sa mga miyembro ng pamilya Clayton. Dahan daw ang naglakad si Alvin sa likod ni Rosa at pumasok sa audience hall, kung saan napansin niya ang bahagyang kakaibang kapaligiran. Humph! Dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang dumaan kay Alvin, umalis sa audience hall ng pamilya Lysander. Ang kanilang mabangis na mga titig ay tila sinusubukan nilang paghiwalayin si Alvin. Patriarch. Ito. Tumingin si Rosa sa patriarch na si Fredrin na may nagtatakang ekspresyon. Bago siya pumunta para kunin ang kanyang anak, hiniling ng dalawang miyembro ng pamilyang Fade na si Alvin ang magbayad ng kanyang buhay. Ngunit nang sa wakas ay dumating ang kanyang anak, umalis sila ng walang sabi-sabi. Ito ay lahat salamat kay Minerva. Hulaan niya na ang pamilyang Fade ay bibisita sa aming pamilyang Lysander upang tuligsain ang mga krimen ni Alvin, kaya dinala siya ng patriarch ng pamilyang Clayton dito upang magpatotoo. Siya ay nandoon noong pinatay ni Alvin si Alan. Dahil si Alan ang nagudyok sa kanya, si Alvin ay walang kasalanan. Tumawa ng malakas si Fredrin. Salamat, Miss Minerva. Tumingin si Rosa sa batang babae, bahagyang nakangiti. Alvin, lahat ito ay salamat kay Miss Minerva sa pagkakataong ito. Bakit hindi mo siya pinasalamatan? Tumingin si Rosa kay Alvin. Ang mga mata ni Alvin ay kumikislap habang sinulyapan niya si Minerva na may naiintrigang ekspresyon, nagtataka kung bakit niya ito tinulungan. Salamat, Miss Minerva.
Dahil ang nanay niya ang nagtanong, kahit ayaw niya, kailangan niyang makipagsabayan man lang. Bahala ka. Kinusot-kusot ni Minerva ang kanyang maaliwalas na mga mata habang maganda ang kanyang ngiti na parang bulaklak. Kung ikukumpara sa masungit na panganay na babae sa Agarwood Restaurant kanina, para siyang ibang tao ngayon. Napaka-culture ni Minerva. Patriarch Clayton, napakagandang pagpapalaki mo sa kanya. Bahagyang ngumiti si Fredrin patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ni Minerva. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang nga ay ang patriarch ng pamilyang Clayton, si Celestino. Napailing si Celestino habang nakangiti, ang kanyang tingin ay bumagsak kay Alvin. Paano maihahambing ang aking anak na babae sa Alvin ng iyong pamilyang Lysander, na may napakalakas na lakas sa murang edad? Kapag siya ay lumaki, natatakot ako na wala siyang kapantay sa buong bayan ng Fresh Breeze. Ika-9 na elder, maaari ko bang tanungin kung ang iyong anak ay may anumang kaayusan sa kasal? Kasunod nito, tumingin si Celestino kay Rosa. Sa sandaling natapos ni Celestino ang kanyang pangungusap, lahat sina Rosa, Alvin, at Fredrin ay tulala. Walang malay silang tatlo na tumingin kay Minerva. Nang mapansin ang namumula niyang pisngi, agad nilang nahulaan ang intensyon ni Celestino. Hindi maaaring mahulog sa akin si Minerva, tama ba? Ang puso ni Alvin ay kumikilos. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Ngayong umaga sa Agarwood Restaurant, sila ni Minerva ay parang apoy at yelo. Kahit na ang mga babae ay paiba-iba, hindi sila dapat maging pabago-bago sa lawak na ito. Sa sandaling ito, napansin ni Alvin ang kanyang ina na nakatingin sa kanya na may pilyong ekspresyon. Ngunit kasabay nito, ang kanyang tingin ay parang nagtatanong ng opinyon nito. Sa walang magawang ekspresyon, umiling si Alvin. Patriarch Clayton, sa kasamaang palad, napagpasyahan ko lang ang isang asawa para sa aking anak kanina. Tumingin si Rosa kay Celestino na may paghingi ng tawad. Nakakalungkot. Patriarch Lysander, 9th Elder, Little Brother Darfield. Natupad namin ng anak ko ang layunin ng aming paglalakbay, kaya aalis na kami ngayon. Tumango si Celestino habang umalis kasama si Minerva. Nang papaalis na si Minerva, sinulyapan niya si Alvin na may mapait na tingin. Malungkot ang mukha niya. Ika-9 na elder, bakit hindi ko alam na nagpasya kang mapapangasawa ni Alvin? Tumingin si Fredrin kay Rosa na may nagtatakang ekspresyon. Patriarch, si Kelly ang napagpasyahan kong asawa. Isang taos-pusong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Rosa nang magsalita siya tungkol kay Kelly. Dahil sa sinabi niya, nagulat si Alvin. Sa kanyang puso ay naisip niya. Kung narinig ni Kelly ang sinabi ni nanay, tiyak na mahihiya siyang ipakita ang kanyang mukha. Kaya ganyan. Perfect match talaga sila. Nakangiti si Fredrin habang tumatango. Ika-9 na elder, gusto ni Grand Elder na makita ako bago dumating ang dalawang miyembro ng pamilyang Fade. Medyo na-delay na ako, kaya aalis na ako. Nang makitang umalis si Fredrin, sumilay ang ngiti sa mukha ni Alvin. Alam niya ang dahilan kung bakit gustong makita ni Grand Elder ang Patriarch. Sana hindi masyadong mademo ang Patriarch. Kahit na ang Thunder Flame Pill ay isang mababang ranggo na tableta, ang kahalagahan nito sa pamilya Lysander ay pambihira. Kung ang mga anak ng lahat ng matatanda ng pamilyang Lysander ay ubusin ang Thunder Flame Pill at pagkatapos ay i-absorb ang 6 treasures body tempering liquid, ang bilis ng kanilang cultivation ay doble. Siyempre, ito rin ang dahilan kung bakit handang ibahagi ni Alvin kay Hylan ang panggamot na formula ng Thunder Flame Pill. Kailangan niya ang Thunder Flame Pills. Sa tulong ng Thunder Flame Pills, ang pag-akyat sa ika-7 antas ng body tempering stage sa loob ng susunod na 2.5 buwan ay hindi na imposible. Alvin, bakit ka ngumingiti? Sinasabi ko sa iyo ngayon, kahit anong mangyari, hindi mo kayang iwanan si Kelly. Kung hindi, hindi ka mapapatawad ni nanay. Seryosong sabi ni Rosa kay Alvin. Mama, ano pong pinagsasabi niyo? Tumawa ng mapait si Alvin. Tungkol saan ang kanyang ginagawa? Alvin, kung lalabas ka sa susunod na mga buwan, tandaan mong sabihin kay nanay para makasama kita. Sabi ni Rosa. Nay,
Nag-aalala ka ba na sasalakayin ako ng mga miyembro ng pamilyang Fade? Hulaan ni Alvin. Oo, si T-Roy o si Clint ay hindi mabubuti at tapat na tao. Nag-aalala ako na lihim silang magplano laban sa iyo. Nay, si Alan ay anak ni T-Roy. Normal lang ang paghihiganti niya sa akin, pero bakit ang third elder ng pamilyang Fade na iyon ay gustong makipaglaban sa akin? Naguguluhan si Alvin. Si Alvin, Clint at T-Roy ay may espesyal na relasyon. Siya ang nakatatandang kapatid ni T-Roy. Paliwanag ni Rosa. Kaya ganyan. Naliwanagan si Alvin. Hindi niya inaasahan na si Alan ang pamangkin ng third elder ng pamilyang Fade. Hindi nakakagulat na personal nilang binisita ang pamilya Lysander para tuligsain ang kanyang mga krimen. Ngunit malamang na alam ng pamilyang Fade na sila ay nasa mali, kung hindi, ang darating ay hindi lamang ang pangatlong elder ng pamilyang Fade kundi ang Patriarch din. Pagkaraan ng 10 araw, tinawag ni Grand Elder Hylan si Alvin. Ibinigay ni Alvin kay Hylan ang kanyang huling sesyon ng masahe, tinulungan siyang ganap na gamutin ang kanyang mga nakatagong pinsala bago iligpit ang unang batch ng Thunder Flame Pills na pino ni Hylan. Ang batch na ito ng Thunder Flame Pills ay may kabuoang 30 pil. Anak, ito ang 1,000 pilak na utang ko sa iyo. Higit pa rito, narito ang isa pang 30,000 pilak mula sa pamilya. Maaari mong isaalang-alang na kabayaran ito para sa iyong Thunder Flame Pill Medicinal Formula. Ang matanda ay nag-withdraw ng isang malaking stack ng silver bill at ipinasa ito kay Alvin. Grand Elder, salamat. Kinuha ni Alvin ang pilak na perang papel mula sa kanyang kamay. Hindi siya magalang. Napansin ko na ang iyong fleshly body ay umabot na sa threshold. Mukhang malapit ka nang makapasok sa ika-5 antas ng body tempering stage, tama. Sa likas na talento mo na sinamahan ng tulong ng Thunder Flame Pills, na umabot sa ika-7 level ng body tempering stage sa susunod na 2 buwan ay hindi dapat maging imposible. Sa oras na iyon, hindi dapat mangyari, kung hindi mo inaasahan, hindi dapat mangyari. Para patayin mo si Gilier. Naningkit ang mga mata ng matanda habang dahan-daang sinabi ito. Grand Elder, alam mo ba kung ano ang nangyari? Si Alvin ay natulala. Mukhang alam ni Grand Elder ang nangyari kalahating buwan na ang nakalipas. Alam niya kung paano siya umasa sa kanyang pang-4 na antas ng lakas ng body tempering upang patayin si Alan, na nasa ika-7 antas ng yugto ng body tempering. Ang bagay na ito ay hindi lihim sa Fresh Breeze Town. Nabalitaan ko mula sa Patriarch kalahating buwan na ang nakalipas. Anak, hindi ko akalain na malalaman mo kung paano itatago ng husto ang iyong lakas. Mukhang hindi lang pala ang malas niya ang pagiging baldado mo kay Kenji. Matalim ang tingin ng matanda kay Alvin. Swerte lang ako. Napangiti si Alvin na nahihiya. Matapos ilagay ang mga pilak na perang papel ay umalis na siya. Sayang ang kanyang mga hangarin ay hindi nasa loob ng Fresh Breeze Town. Kung hindi, hindi magiging imposible para sa aming pamilyang Lysander na pag-isahin ang buong bayan. Napabuntong hininga ang matanda. May bahid ng awa ang tono niya. Natural na hindi alam ni Alvin kung gaano kataas ang tingin sa kanya ni Grand Elder. Dumiretso siya sa bahay pagkalabas ng tirahan ni Grand Elder. Matapos ihanda ang bath barrel at ilang 7 treasures body tempering liquid, hinubad niya ang kanyang damit. Pagkatapos ay inubos niya ang Thunder Flame Pill. Agad, malinaw na naramdaman ni Alvin ang masakit na sakit sa buong katawan niya. Ang masakit na sakit ay lumakas sa sandaling iyon. His. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin na siya ay inaatake ng kulog at apoy. Kumalat ang masakit na sakit sa buong katawan niya, dahilan para hindi niya mapigilan ang sarili na magpalabas ng mahinang, na tunog. Sa kabutihang palad, bilang isang taong may 2 buhay, ang kanyang kalooban ay hindi kapani-paniwalang matibay, kaya madali niyang tiniis ang sakit na dulot ng nakapagpapagaling na epekto ng Thunder Flame Pill. Makalipas ang kalahating oras, napansin ni Alvin ang masakit na sakit sa kanyang katawan na nagsimulang maglaho. Malinaw niyang nararamdaman na ang lahat ng mga butas sa kanyang katawan ay bumukas, matako na hinihigop ang 7 treasures body tempering liquid sa loob ng bath barrel.
Ang bilis ng pagsipsip ay isang buong 2 beses na mas mabilis kaysa sa nakaraang bilis. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Spirit Serpent Form. Habang mata ko na hinihigop ni Alvin ang 7 Treasures Body Tempering Liquid, sinimulan niyang i-circulate ang kanyang cultivation method. Patuloy na lumalakas ang dugo sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay sumasailalim sa isang metamorphosis sa isang nakababahala na bilis, ibig sabihin siya ay mabilis na lumampas sa threshold. Ikalimang antas ng yugto ng body tempering. Binuksan ni Alvin ang kanyang mga mata. Napuno ng matinding saya ang ekspresyon niya. Gaya ng inaasahan, hindi siya binaygo ng Thunder Flame Peel. Karaniwang kailangan ni Alvin ng kalahating araw para ganap na masipsip ang isang bahagi ng 7 Treasures Body Tempering Liquid. Ito ang kanyang limitasyon. Ngunit salamat sa Thunder Flame Peel. Sa pamamagitan lamang ng oras ng isang hapon, tuloy-tuloy siyang sumisipsip ng 2 bahagi ng 7 Treasures Body Tempering Liquid at agad na nakalusot. 24. Kinabukasan, muling dumating si Alvin sa tirahan ng Grand Elder. Anak, ano ang nandito para sa oras na ito? Mas mabuting huwag mong sabihin sa akin na ginastos mo ang 30,000 pilak na ibinigay ko sa iyo kahapon. Ang mukha ni Hylan ay may ekspresyon ng pagbabantay sa sandaling makita niya siya. Grand Elder, hindi ako nandito para humingi sa iyo ng pera. Gusto ko talagang tunawin mo ang talim na ito para sa akin gamit ang Pilfire mo. Napangiti si Alvin na nahihiya. Pagkatapos ay binawi niya ang violet na maikling espada mula sa kaluban nito. Ito ay isang espada na gawa sa violet ore, tama. Bata, kung gagamitin ko ang aking Pilfire para matuno ang violet ore, ito ay matutunaw at mapapasingaw dahil isa lamang itong uri ng karaniwang metal. Kumunat ang noo ni Hylan. Grand Elder, ganoon ka ba talaga ka-confident? Paano kung tumaya tayo? Nakangiti si Alvin habang sinasabi niya ito. Binigyan ni Hylan si Alvin ng masamang tingin. Alam niya na ang batang ito ay hindi gagawa ng isang bagay ng walang kabuluhan, kaya hindi siya maloloko ni Alvin. Ngunit ito ay, gayunpaman, pumukaw sa kanyang interes patungo sa espada sa mga kamay ni Alvin. Hindi kaya nagkamali siya ng paghusga dito. Mabilis na kinuha ni Hylan ang violet na maikling espada sa kanyang mga kamay. Ang kanyang origin energy ay naging malagatas na puting Pilfire, na tumatakip sa maikling espada. Pagkatapos ng kalahating oras, malinaw na makikita iyon. Mahigit sa kalahati ng metal sa maikling espada ang na-vaporize, ngunit ang violet na metal na nanatili sa halip ay napalitan ng likidong anyo. Gaano man kahirap sinubukan ni Hylan, halos imposible na mapasingaw ito gamit ang kanyang Pilfire. Sa sandaling ito, ang mukha ni Hylan ay basang-basa sa pawis. Ikinumpas niya ang kanyang kamay para patayin ang kanyang Pilfire. Bata, ito ba ay material sa paggawa ng armas? Pagkatapos ng lahat, ang Pilfire ay sapat na malakas upang may kakayahang mag-vaporize ng fine steel. Kaya, isang material lamang sa paggawa ng sandata ang makakatagal sa kanyang Pilfire at hindi mapapasingaw. Oo. Bahagyang tumango si Alvin. Maaari mo bang sabihin sa akin kung anong material ito? Huminga ng malalim si Hylan habang tinanong niya ito. Violet meteorite. Hindi itinago ni Alvin ang katotohanan. Ano? Nagulat si Hylan. Bagaman siya ay isang grade 9 alchemist lamang, narinig niya ang tungkol sa material na tinatawag na violet meteorite, na pinahahalagahan ng mga manggagawa ng armas. Anak, saan mo nakuha ang espadang ito? Tanong ni Hylan bago huminga ng malalim. Mula sa tindahan ng armas ng pamilya Lysander. Nagkakahalaga ako ng 200 pilak. Sabi ni Alvin na may masakit na ekspresyon. 200 pilak na barya. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Hylan. Napakalaking piraso ng violet meteorite para lamang sa 200 pilak. Kung ipaalam niya sa mga manggagawang iyon, baka gusto pa nilang magpakamatay. Siyempre, alam ni Hylan na walang ordinaryong tao ang may kakayahang tukuyin ang hindi nilinis na violet meteorite. So ibig sabihin, ang espadang ito ay talagang huwad mula sa violet meteoric iron. Tanong ni Hylan.
Hindi ko inaasahan na malalaman ni Grand Elder ang tungkol sa Violet Meteoric Iron. Si Alvin ay namangha. Nakita ko ito sa ilang sinaunang libro. Ang Violet Meteorite ay kadalasang nakatago sa loob ng Violet Meteoric Iron, kaya napakahirap makilala. Anak, paano mo ito nakilala? Matalim na tiningnan ni Hylan ang binata, na parang sinusubukang makita siya. Sa kasamaang palad, siya ay tiyak na mabaygo. Mahiwagang ngumiti si Alvin, ngunit hindi sumagot kay Hylan. Grand Elder, may mga bagay pa akong dapat asikasuhin, kaya aalis na ako. Sa pagtanggap ng Violet Meteorite mula kay Hylan, agad na umalis si Alvin. Ang batang ito ay tila ganap na naiiba mula sa dati, na para bang siya ay ganap na ibang tao. Ito ay dapat salamat sa kanyang grade 7 alchemist teacher. Ang madidilim na mga mata ng Grand Elders ay kumislap na may maliwanag na liwanag habang inaakala niya ito. Bumalik si Alvin mula sa tirahan ni Grand Elder kasama ang Violet Meteorite. Dumating siya sa kanyang tahanan nang hindi iniistorbo si Kelly, na naglilinang sa kanyang silid. Sa halip ay pinuntahan niya ang kanyang ina upang samahan siya sa labas ng ari-arian ng pamilya Lysander. Alvin, gusto mo bang kumuha ng panday para gawing 2 espada ang metal na ito? Sa pagtingin sa kulay violet na metal sa mga kamay ni Alvin, ang ekspresyon ni Rosa ay napuno ng hindi paniniwala. Sa kanyang opinyon, ang dami ng metal na ito ay sapat lamang upang makagawa ng isang punyal, at isang maliit na isa. Ano, nanay, hindi ka naniniwala sa akin? Ngumiti si Alvin. Umiling si Rosa. Mabilis na nakarating ang mag-ina sa tindahan ng panday ng pamilya Lysander. Ika-9 na matanda. Isang attendant ang sumalubong sa kanila pagpasok nila, yumuko kay Rosa. Nasaan ang manager mo? Tumango si Rosa at pagkatapos ay nagtanong. Haha! Napakabihirang tanawin. Ika-9 na elder, may kailangan ka ba sa aking panday? Isang medyo may edad na lalaki ang lumabas mula sa loob ng tindahan ng armas. Ang tawa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may engranding tunog. Naglakad siya ng mabilis para tumayo sa harap ni Alvin at ng kanyang ina. Siguro itong si Young Master Alvin, tama ba? Sinulyapan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Alvin habang bahagya itong ngumiti. Alvin, ito si Manager Ensong ng smithy ng ating pamilyang Lysander. Ang fine steel swords na ibinebenta sa tindahan ng armas ay gawa niya lahat. Sinabi ni Rosa kay Alvin. Manager Ensong. Bahagyang ngumiti si Alvin patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ika-9 na elder, tinatrato mo akong parang estranghero. Kung hindi ka umapela sa patriarch para sa akin noong mga nakaraang taon, paano pa ako mananatili sa pamilya Lysander? Sabi ng middle-aged na lalaki. Hindi niya napigil ang mapabuntong hininga habang tinatahak namin ang memory lane. Ensong, hindi mo na kailangang banggitin ang nangyari sa nakalipas na mga taon. Ang dahilan kung bakit ako narito ngayon ay dahil kailangan ng anak ko ang tulong mo para makagawa ng 2 espada. Umiling si Rosa. Tumingin siya kay Alvin habang sinasabi niya ito. Alvin, si Manager Ensong ang pinakamagaling na panday sa buong pamilyang Lysander. Ang fine steel swords na pinanday niya ay sikat sa buong Fresh Breeze Town, at ang fine steel swords na pinik ng 2 pang pamilya ay hindi man lang may kumpara sa kanya. Nang marinig ang sinabi ng kanyang ina, bahagyang tumango si Alvin. Young Master Alvin, anong uri ng espada ang gusto mong pandayin? Magalang na tanong ni Ensong. Manage Ensong, gusto kong gumawa ka ng 2 flexible swords mula sa piraso ng metal na mayroon ako rito. Gawin mo itong kasing manipis hanggat maaari. Inihayag ni Alvin ang kasing laki ng kamao na piraso ng Violet Meteorite sa kanyang kamay. Flexible sword. Young Master Alvin, para makagawa ng flexible sword, ang material ay dapat na may mataas na antas ng pagiging malambot. Patawarin mo ako, ngunit hindi ko makilala ang metal na hawak mo sa iyong kamay. Kumikislap ang mga mata ni Ensong habang dahan-dahan niyang sinabi ito. Bahagyang kumunat ang kilay na hugis willow leaf ni Rosa at bumungad sa kanyang magandang mukha ang pagkabigla.
Alam na alam niya ang mga kakayahan ni Ensong, ngunit kahit siya ay hindi kayang tukuyin ang materyal sa mga kamay ng kanyang anak. Malinaw, hindi ito karaniwang metal. Manager Ensong, maaari kang magpatuloy at subukang pekain ito. Siguraduhin lamang na lalabas ito ng kasing manipis hanggat kaya mo. Ngumiti si Alvin. Siguradong nagbibiro siya, di ba? Sa buong Cloud Continent, halos walang mga metal na maaaring makipagkompetensya sa pagiging malambot laban sa violet meteorite. Ang dahilan kung bakit ang violet meteorite ay isang material sa paggawa ng sandata na hinahabol ng maraming manggagawa ng armas ay dahil sa pagiging malambot nito. Sige, susubukan ko. Tumango si Ensong habang tinatanggap niya ang violet meteorite. Maging siya ay interesado sa piraso ng metal na ito na hindi niya makilala. Young Master Alvin, sundan mo ako sa aking private forge. Nang nangunguna si Ensong, sinundan siya ni Alvin sa loob ng silid sa loob ng smithy ng pamilya Lysander. Kumpleto sa gamit ang forge. Sa rack ng mga armas sa sulok ay maraming fine steel sword na kumikinang sa malamig na liwanag. Sa ilalim ng tingin ni Alvin, mabilis na hinubad ni Ensong ang kanyang kamiseta, inilantad ang kanyang matibay na pangitaas na katawan. Inihagis niya ang violet meteorite sa apuyan ng forge, na nagpapahintulot sa apoy na magpainit sa metal. Yumuko si Ensong at nagsimulang hilahin ang mga babulusan. Nagiging sanhi ng pagsunog ng apoy sa isang matinding temperatura. Pagkaraan ng isang oras, ang violet meteorite sa wakas ay nagpakita ng mga senyales ng pagkatunaw. Nakahinga ng maluwag si Ensong. Ngunit labis siyang nabigla sa kanyang puso. Kahit na ang fine steel ay hindi mangangailangan ng higit sa kalahating oras upang maging malambot sa ilalim ng temperaturang ito. Sa abot ng kanyang pag-aalala, ang piraso ng metal na ito ay talagang kakaiba. Siyempre, ito rin ay nagdala sa kanya ng isang bagong hamon na naging sanhi ng kanyang kalooban na maging agitated. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Ensong. Pagkahawak sa kanyang martilyo, nombok ang mga kalamnan at ugat sa kanyang mga braso. Klang! Bumaba ang kanyang martilyo, galit na humampas sa lumambot na violet meteorite. Kaagad, ang violet meteorite ay naging isang tumpok ng putek. Anong magandang pagkalambot! Hindi napigilan ni Ensong ang kanyang sarili na mapasigaw matapos itong makita. Young Master Alvin, ang paggawa ng dalawang espada ay hindi magiging problema. Tumingin si Ensong sa kalapit na kabataan habang bahagyang ngumiti. Aabalahin ko si Manager Ensong. Tumango si Alvin. Klang! Klang! Ang martilyo sa kamay ni Hylan ay bumababa ng panapanahon, mabilis na hinati ang marahas na meteorite sa dalawa. Unti-unting nabuo ang hugis ng dalawang espada. Si Alvin, na nanunood mula sa sulok, ay may paghanga ng tumingin kay Ensong. Kapag nagpapanday ng sandata, humila man ito sa babulusan para kontrolin ang temperatura o para painitin ang metal sa pamamagitan ng pagmartilyo, ginawa ni Manager Ensong ng mag-isa. Ganap na nakabatay sa katotohanan ito, magiging madaling tapusin na siya ay isang dalubhasa sa pamemeki. Marahil ay dahil dito kaya niya nagawa ang pinakamahusay na fine steel sword sa Fresh Breeze Town. Pagkalipas ng 2 oras, nakumpleto ni Ensong ang huling hakbang sa proseso ng forging, at ang dalawang nababaluktot na espada sa wakas ay nakuha ang kanilang mga huling anyo. Sa pamamagitan ng apoy, 2 espada ang makikita. Ang kanilang mga katawan ay kumikinang at naliliwanagan, manipis na parang pakpak ng sikada. Shing! Itinaas ni Ensong ang kanyang kamay at binawi ang isang fine steel sword mula sa rack ng mga armas. Inihagis niya ang flexible sword para salubungin ang fine steel sword sa ulo. Nahati ang fine steel sword na may tunog. Para itong papel sa nababaluktot na talam. Anong espada? Lumiwanag ang tingin ni Alvin. Ang antas ng kasanayan ni Ensong sa pagforging ay naging dahilan upang siya ay mawala sa pagkamangha. Bukod sa kawalan ng kakayahang palakasin ang lakas ng mga pag-atake, ang iba pang mga katangian ng dalawang espadang ito ay maihahambing sa isang bagay na ginawa ng isang grade 9 weapons craftsman. Young Master Alvin, salamat. Magalang na yumuko si Ensong kay Alvin. Manager Lysander, bakit ka nagkakaganyan?
Nagmamadaling yumuko si Alvin bilang tugon. Nagpapasalamat ako na pinahintulutan ako ng young master na si Alvin na magpanday ng ganoong kakaibang metal. Hanggang sa magkaroon ako ng pagkakataong gumawa ng mas mahusay na material, ang dalawang espadang ito ay magiging akin, Ensong, pinakadakilang obra maestra. Tuwang-tuwang sabi ni Ensong. Ang bawat panday ay umaasa na ang sandata na ginawa nila ay ang pinakamahusay na sandata. Whoosh! Whoosh! Itinaas ni Alvin ang flexible sword na gawa sa violet meteorite na parang bugzo ng hangin. Ang bigat ng flexible sword ay maaaring ganap na baliwalain, na nagpapahintulot sa kanya na magsagawa ng sword drawing arts ng mas madali. Isang nasisiyahang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Gamit ang violet meteorite flexible sword na ito, ang kanyang lakas ay muling aakyat sa ibang antas. Manager Ensong, may mga leather sword sheaths ba kayo dito? Yung tipong pwedeng gawing sinturon. Tumingin si Alvin kay Ensong habang nagtatanong. Young Master Alvin, kung kailangan mo ng ganitong uri ng sword sheath, gagawa ako ng customized para sa iyo. Ngumiti si Ensong. Natuwa ang kanyang kalooban pagkatapos niyang matagumpay na gumawa ng dalawang espada na lumampas sa dati niyang pamantayan. Kung gayon, guguluhin ko na naman si Manager Ensong. Nagmamadaling nagpahayag ng pasasalamat si Alvin. 25. Si Ensong ay napakahusay. Kinabukasan, isang pares ng katad na kaluban ng espada ang ipinadala sa tahanan ni Alvin. Ang nagpa-espesyal sa mga kaluban na ito ay na-infuse ni Ensong ang natitirang violet meteorite mula sa pag-forging ng mga flexible na espada sa mga kaluban. Dahil dito, maiiwasan nilang mapinsala mula sa matutulis na mga gilid ng violet meteorite flexible swords kapag iginuhit. Mula sa dalawang violet meteorite flexible swords, itinago ni Alvin ang isa para sa kanyang sarili at ibinigay ang isa kay Kelly. Para sa kanyang ina, may iba pang plano si Alvin sa kanyang puso. Nagplano siyang maghintay hanggang ang kanyang cultivation ay tumuntong sa core formation stage, kung saan magagawa niyang pinuhin ang isang spirit sword para sa kanyang ina. Spirit sword, isang spirit weapon longsword. Kapag ang origin energy ay na-circulate dito, ang lakas ng pag-atake ng user ay lalakas. Ito ay mas malakas kaysa sa mga karaniwang armas. Nay, mukhang napakagalang ni Manager Ensong sa iyo. May binanggit pa siyang tungkol sa pagtulong mo sa kanya na umapela sa Patriarch, kung hindi siya makakatira sa pamilya Lysander. Ano ba talaga ang nangyari? Sa looban, tinanong ni Alvin si Rosa habang dahan-dahan nitong minasa ang mga balikat nito. Nangyari ito higit sa 10 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, si Ensong ay nagkaroon ng lihim na relasyon sa anak ng isa sa mga matatanda, na hindi sinasadyang nabuntis ito. Maiisip mo kung ano ang mga kahihinatnan. Siya ay marahas na pinalo ng mga kahoy bago itinapon sa labas ng ari-arian ng pamilya Lysander. Pagkatapos noon, ang anak na babae ng matanda ay nagpilit na ipanganak ang bata, na naging sanhi ng literal na pagkamatay ng matanda sa galit. Talagang kaawa-awa siyang tao. Bagamat matagumpay niyang naipanganak ang bata, namatay siya kaagad dahil sa komplikasyon sa panganganak. Nang makita ko ang bata na nag-iisa at hindi inaalagaan, nakiusap ako sa Patriarch na payagan si Ensong na bumalik sa pamilya Lysander. Ang malinaw na mga mata ni Rosa ay tila nawala ng ulirat habang dahan-dahan niyang sinabi ito. Matapos marinig ang sinabi ni Rosa, sa wakas ay naunawaan ni Alvin. Hindi niya akalain na may ganoong nakaraan si Ensong. Kapag naiisip ko ngayon, kung hindi ako nag-apela sa Patriarch na payagan siyang bumalik sa pamilyang Lysander, siguro matagal na siyang umalis sa Fresh Breeze Town. Kung gayon ang aming pamilyang Lysander ay talagang nawala ng kakaibang talento. Tumawa si Rosa. Tumango si Alvin. Sa mundong ito, ang ilang mga bagay ay talagang napakaganda. Okay, bilasan mo at mag-cultivate. Sa tulong ng Thunder Flame Pills at sa bilis ng iyong pag-unlad, mayroon ka pa ring magandang pagkakataon na makapasok sa ika-7 antas ng body tempering stage sa susunod na 2 buwan. Sinabi ni Rosa kay Alvin, hinihimok siyang bumalik sa kanyang silid at magtanim. Matapos masaksihan ang kakilakilabot ng sword drawing arts ng kanyang anak.
Sa abot ng kanyang pag-aalala, hanggat ang kanyang anak ay maaaring makapasok sa ikapitong antas ng yugto ng body tempering, hindi niya tiyak na hindi kayang patayin ang manager ng pamilyang Fade. Oo, ginang. Agad na tumayo si Alvin bilang isang sibat na nagbigay sa kanyang ina ng isang militar na saludo. Sa ilalim ng gulat na tingin ni Rosa, tumalikod siya at bumalik sa kanyang silid. Ano ang ginawang paggalaw ni Alvin? Naguguluhan ang ekspresyon ni Rosa. Siguro kung magkakaroon siya ng pagkakataong maglibot sa Earth, malalaman niya na ang kilusang ginawa ni Alvin kanina ay isang karaniwang saludo ng militar. Mabilis ang panahon. Sa isang kisap mata, lumipas ang 1.5 buwan. Kaluskos. Sa madaling araw, ang tunog ng mga buto ay nagkikiskisan mula sa loob ng silid ni Alvin. Kasunod nito, itinulak ang pinto ng silid at dahan-daang lumabas si Alvin, naliligo sa sikat ng araw. Maaga ng 1/2 buwan kaysa sa inaasahan. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay nakakurba sa isang ngiti habang bahagyang nakakuyom ang kanyang mga kamao at naramdaman ang walang hangganang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Salamat sa walang katapusang tulong ng Thunder Flame Pills at ng 7 Treasures Body Tempering Liquid, nagawa ni Alvin mula sa ika-5 antas ng yugto ng body tempering hanggang sa ika-7 antas sa loob lamang ng 1.5 buwan. Isang ordinaryong 7th level body tempering martial artist ang magkakaroon ng 2,000 libra ng lakas. Samantalang si Alvin, nanegel-inang ng 9 Dragons War Sovereign Technique, sa sandaling umunlad sa ika-7 antas ng yugto ng body tempering, ang pinakamalakas na puwersa ng pagsabog ng kanyang katawan ay lumampas na sa 3,000 pounds. Kung ikukumpara sa 300 libra ng lakas na mayroon siya noong siya ay nasa ika-4 na antas ng yugto ng body tempering, ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng buong 10 beses. Mayroon pa akong 1/2 buwan pa, sapat na oras para linangin ang martial arts sa Spirit Serpent form ng 9 Dragons War Sovereign Technique, Spirit Serpent Movement Technique. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, kumikinang ng maliwanag ang mga mata ni Alvin. Agad niyang sinimula na linangin ang Spirit Serpent Movement Technique sa looban. Pagkatapos linangin ang Spirit Serpent form ng 9 Dragons War Sovereign Technique hanggang sa ika-7 antas ng yugto ng body tempering, ang flexibility ng kanyang katawan ay lampas sa imahinasyon. Tiyak na sigurado si Alvin na kahit ang mga master ng yoga na may pinakamahusay na flexibility sa Earth ay hindi maihahambing sa kanyang kasalukuyang flexibility. So, si Alvin ay nagtanim sa paligid ng malaking puno sa isang sulok ng patio. Ang kanyang buong katawan ay parang isang espiritong serpent na dumidikit sa puno ng kahoy habang siya ay mabilis na kumikislap sa paligid. Ilang saglit pa, mahigit 10 beses na niyang nilaybot ang puno mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang Spirit Serpent Movement Technique ay isang purong movement technique na martial skill na nagbibigay diin sa sukdulang paggamit ng flexibility ng katawan ng cultivator, habang sa parehong oras ay gumagawa ng mga nakakatakot na bilis. Si Alvin, na ang katawan ay nakatupad sa flexibility requirements para linangin ang Spirit Serpent Movement Technique, ay nagawang linangin ito ng mahusay. Makalipas ang 1 oras, sa wakas ay nahawakan na niya ang ilan sa mga quintessence ng Spirit Serpent Movement Technique. Siyempre, karamihan ay dahil sa pundasyon mula sa form at will boxing na nakamit niya sa kanyang nakaraang buhay, o kung hindi, imposible para sa kanya na maunawaan ang ilan sa mga quintessence ng Spirit Serpent Movement Technique sa napakaikling panahon. Habang nagsasanay siya, mas lalo siyang nahuhulog. Matapos ang hindi malamang tagal, ang malinaw at malambing na tunog ng pagbukas ng pinto ay pumasok sa kanyang mga tainga. Noon lamang siya huminto sa kanyang pagtatanim. Nanay! Nang makita niya ang magandang babae na nag-walk out, isang magaan na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin. Siya, na ulila sa kanyang nakaraang buhay, ay tunay na nagmahal at nag-enjoy sa makainang pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Rosa. At siya ay malalim na nakulong sa loob ng damdaming ito, hindi makawala mula sa pagkakahawak nito. Alvin. Nakangiting sagot ni Rosa. Pero mabilis na napawi ang ngiti niya. Alvin, ikaw. Nakalusot ka. Bahagyang nanginginig ang boses ni Rosa. Oo. Tumango si Alvin.
Mabuti, mabuti. Tuwang-tuwa si Rosa kaya hindi niya nakontrol ang kanyang tono. Nitong mga nakaraang buwan, palagi siyang nag-aalala kung ang kanyang anak ay makakaakyat sa ikapitong antas ng yugto ng body tempering bago ang araw ng labanan. Pero ngayon parang na-overthought niya ang mga bagay-bagay. Hindi siya binaygo ng kanyang anak, at nakumpleto pa niya ang kanyang ikapitong antas ng body tempering breakthrough kalahating buwan na ang nakalipas. Alvin, napakasaya ni nanay ngayon. Bibili ako ng mga gamit ngayon at magluluto ng masarap para sa iyo. Ang magandang mukha ni Rosa ay kumikinang. Umalis siya nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Napukaw ang init sa loob ng puso ni Alvin. Naiintindihan niya ang mood ng kanyang ina. Ang pagmamahal at debosyon ng magulang. Boss. Nang ipagpatuloy na ni Alvin ang paglilinang ng Spirit Serpent Movement Technique, isang bahagyang nagmamadaling boses ang tumunog mula sa labas ng courtyard. Kapal talaga ng ulo nitong Moldite na ito. Bumalik na naman siya. Sumimangot si Alvin. Nakilala niya ang may-ari ng boses. Sa nakalipas na 2 buwan, ang mataba ay dumating ng higit sa 10 beses. Kadalasan, kung isa sa alang-alang ang magandang relasyon sa pagitan ng Fifth Elder at ng kanyang ina, kadalasan ay hindi siya binibigyan ng saloobin ni Alvin. Ngunit pagkatapos bigyan ng mapahamak na mataba na ito ng 1 pulgada, sinubukan niyang maglakad ng 1 milya. Matapos buksan ang hindi nakalock na pinto, lumabas siya ng courtyard. Dan, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, hindi kita kukunin bilang isang Alapirs. Kung patuloy mo akong ginigipit, mapipilitin akong dalhin ang bagay na ito sa iyong ama. Tumingin si Alvin sa maliit na mataba at nakasimangot. Boss, huwag naman po. Dumating ako ngayon dahil may importante talaga akong sasabihin sa inyo. Ang gulo mo, malaking gulo. Nang marinig niyang sinabi ni Alvin na magrereklamo siya tungkol sa kanyang ama, agad na natakot ang mataba. Anong problema? Bilasan mo at sabihin mo sa akin. Bahagyang naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin. As far as he was concerned, ang mabahong bibig ng Moldite na ito ay hindi makapagsalita ng kahit anong disente. Boss, nung nabalitaan ko ito, ang una kong ginawa ay pumunta sa iyo. Hindi ko man lang sinabi sa tatay ko. Loyal talaga ako no. Bumungad ang mataba na mukha ng munting mataba habang tumatawa. Kung hindi mo sasabihin agad, hindi mo na kailangan. Naningkit ang mga mata ni Alvin. Sa harap nitong damn fatty, wala siyang pasensya. Huwag naman po, boss. Sasabihin ko sa inyo. Nagkataon lang itong narinig. Kahit sa pamilyang Fade, sikreto pa rin. Nanginginig ang mataba niyang mukha habang sinasabi ito, saka huminga ng malalim ang munting mataba. Fade family. Tumaas ang kilay ni Alvin. Boss, nabalitaan ko na ang manager ng pamilyang Fade, si Guillermo, ay pumasok sa core formation stage ilang araw na ang nakakaraan. Bakit hindi natin baliwalain ang kasunduan na dapat na magaganap sa kalahating buwan? 15 ka pa lang, kaya kahit na sumalungat ka sa isang kasunduan, hindi talaga ito nakakahiya. Matapos ang gusto niyang sabihin sa isang hininga, ang maliit na mataba ay sabik na tumingin kay Alvin. Hindi nagbago ang mukha ni Alvin. Parang hindi man lang siya nabigla. Ngunit bahagyang naningkit ang kanyang mga mata, at isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa kanila. Nangyari talaga ang bagay na pinakakinakabahan niya. Talagang nakalusot si Guillermo sa kritikal na yugtong ito. Ang ika-9 na antas ng yugto ng body tempering ay nagtataglay ng 10,000 libra ng lakas kapag ang lakas ng katawang laman ay ganap na naibigay. Nagagawa nitong gamitin ang puwersa ng langit at lupa upang bumuo ng isang sinaunang mammoth silhouette. Samantalang sa unang antas ng yugto ng core formation, sa ibabaw ng lakas ng fleshly body na katumbas ng lakas ng isang sinaunang mammoth, ang nabuong origin energy ay nagbibigay ng martial artist na may lakas na katulad ng isa pang sinaunang mammoth. Ang isang unang antas ng core formation martial artist ay may kabuuang lakas ng 2 sinaunang mammoth kapag ganap na ginagamit ang kanyang lakas. Habang humihinga siya ng malalim, naramdaman ni Alvin ang pressure. Ang kaligayahang naramdaman niya nang makapasok siya sa ika-7 antas ng yugto ng body tempering ay lumuwag.
Dan, sapat na sinabi mo sa akin ang tungkol dito. Huwag mong sabihin sa ibang tao, naiintindihan mo ba? Tumingin siya sa maliit na mataba habang malamig niyang sinabi ito. Hindi ko man lang masabi sa tatay ko. Walang muwang na tanong ng maliit na mataba. Hindi ba tao ang tatay mo? Tinitigan ni Alvin ang maliit na mataba, na naging sanhi ng pakiramdam ng maliit na mataba na para siyang nakaupo sa isang kama ng mga karayom. Boss, yan. Biglang tumingin ang maliit na mataba kay Alvin. Ano? Sumimangot si Alvin. Nakakainis talaga ang damn fatty na ito, ngunit para sa kapakanan ng pagtakpan ng kanyang mga labi, walang pagpipilian si Alvin kundi magtiis. Boss, kailangan kong tulungan mo akong magturo ng leksyon kay Maki. Pinagsalikop ng munting mataba ang mataba niyang kamay habang palihim na tumatawa. Nag-isip sandali si Alvin. Naaalala niya kung sino si Maki. Si Maki Lysander, ang bunsong anak ng pangalawang elder. Isang sikat na henyo sa pamilya Lysander. Ang kanyang likas na talento ay hindi mas mababa kaysa kay Kenji noon. 17 siya ngayong taon, at sa tulong ng Thunder Flame Pills at ng Six Treasures Body Tempering Liquid, nakapasok siya sa ika-6 na level ng Body Tempering Stage ilang araw na ang nakalipas. Pareho ang kondisyon mo at ni Maki, parehong walang Thunder Flame Pills at Six Treasures Body Tempering Liquid, kaya bakit hindi ka umasa sa sarili mong lakas para talunin siya? Galit na sabi ni Alvin. Sa ganitong diwa, ang Maldito na ito ay hindi katulad ng Fifth Elder. Hindi naman ako nagkukulang. Pero ang problema mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Ang maliit na mataba ay tumingin kay Alvin ng may pag-asa habang siya ay tumawa ng masama. Boss, tulungan mo ako. Muntik na akong masipa sa paligid na parang bola noong nakaraan, at ininsulto pa niya ako na nagsasabing ako ay isang damn fat pig. Dapat turuan ko siya ng leksyon at tawagin niya akong Kuya Fatty tuwing nakikita niya ako. Boss, you have to help me. Kung mabugbog ulit ako sa kanya, baka makalimutan ko yung sinabi mo sa akin kanina. Nang mapansin na pinag-iisipan pa rin ito ni Alvin, ang maliit na mataba ay nagmamadaling tumama habang mainit ang bakal. 26. Mapahamak ka Fatty, nang ahas kang magbabante sa akin. Ang mga mata ni Alvin ay kumislap ng malamig na liwanag, dahilan upang mapa-address ang maliit na mataba sa takot. B-boss? Mali ako? Mali ako. Tama na. Nakakunot ang noo, hindi nag-abalang ipagpatuloy ni Alvin ang pakikipagtalo sa maliit na mataba. Habang maayos na tinatanggal ang tansong singsing sa kanyang daliri, tumingin siya sa maliit na mataba at sinabing, dalhin mo ang singsing na ito, at ibigay mo sa akin ang singsing sa iyong kamay. Ang maliit na mataba ay tinamaan ng pipi. Sinulyapan niya ang tansong singsing sa kamay ni Alvin at pagkatapos ay tumingin sa gintong singsing sa kanyang hinlalaki. Masakit ang ekspresyon ng kanyang chubby na mukha. Boss, ito ang regalo sa kaarawan ng aking lolo noong nakaraang taon. Nagpapalit ka ba sa akin o hindi? Kung hindi ka nagpapalit, scram. Alvin nasigaw niya sa mahinang boses. Saka siya tumalikod na parang aalis na. Ang maliit na mataba ay isang matalinong tao, kaya agad niyang napansin ang mga nakatagong pahiwatig. Nagmamadali niyang ibinuka ang kanyang mga kamay at kumilos para harangan si Alvin. Palihim siyang ngumiti habang sinasabi, Boss, may sikreto ba ang singsing sa kamay mo? Tumugon si Alvin, kung kukunin mo ang singsing na ito, ang pagkatalo kay Maki ay ilang segundo lang. Ngunit dahil ayaw mong ibigay ang singsing na ibinigay sa iyo ng iyong lolo, hindi na ito mahalaga. Babalik na sana si Alvin sa looban nang matapos siyang magsalita. Boss, mali ako? Inaamin ko na mali ako. Hindi pa ba sapat yon? Ang maliit na mataba ay naging balisa. Habang mabilis na naglalakad pasulong, sabik siyang tumingin kay Alvin at sinabing, Boss, itong singsing na nasa kamay mo, huwag mong sabihin sa akin na may nakasulat na inscription. Alam mo rin ang tungkol sa mga inscription. Bahagyang nagulat si Alvin. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Dan ang tungkol sa mga inscription. Hehe. Kampante namang tumawa ang maliit na mataba.
Noong ako ay nasa bahay ng aking lolo, nakakita ako ng ilang mga record tungkol sa mga inscription sa isang sinaunang aklat. Di umano, ang mga inscription ay karaniwang nakasulat sa mga personal na ari-arian at nagbibigay daan sa isang individual na kontrolin ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Talagang pinapabore ng kapalaran ang tanga. Umiling si Alvin nang ipasa niya ang tansong singsing sa kanyang kamay sa maliit na mataba. Kunin mo. Kung ayaw mong ibigay ang gintong singsing sa iyong kamay, kapag naubos mo na ang nakasulat sa tansong singsing, ibalik mo sa akin. Iniabot ng maliit na mataba ang kanyang mabilog na kamay para tanggapin ang singsing. Matindi itong tinitigan ng maliliit niyang mga mata bago siya bumulalas, "Boss, nagbibiro lang ako. May nakasulat ba talaga itong singsing mo?" Kalokohan. Si Alvin ay gumawa ng mababang tunog ng emph. Ang inscription sa singsing na ito ay nakasulat gamit ang mga materyales na binili niya noong isang araw. Sinadya niyang itago ito kung sakaling kailanganin niya itong gamitin laban sa manager ng pamilyang Fade. Ngunit sino ang makakaalam na si Gilier ay makakalusot sa kritikal na yugtong ito? Ang ganitong uri ng inscription ay epektibo lamang laban sa body tempering martial artist. Ito ay walang silbi laban sa core formation martial artists. Kaya naman, ginamit niya ang pagkakataon at ibinigay sa maliit na mataba. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya kakailanganin ang kapangyarihan ng mga X-inscription para talunin ang isang body tempering martial artist. Boss, kilala mo pa ang isang inscription master. Ang maliliit na mata ng mataba ay nagsimulang kumikinang ng maliwanag sa paraang tila hindi siya makukontento hanggat hindi niya nalalaman ang lahat. Tama na. Bilasan mo at sumigaw. Alalahanin mo ang sinabi ko, kung maglakas loob kang ipalaganap ang salita na nasira ni Gilier, lalo na kung ito ay kumalat sa aking ina. Ipapamasa kita sa isang bola at sisipain ka. Pumasok si Alvin sa looban pagkatapos titigan ang maliit na mataba. Gayunpaman, sinundan siya ng maliit na mataba sa looban. Boss! Boss! Sumimangot si Alvin. Ano ngayon? Napangiti ang maliit na mataba na nahihiya. Boss, paano mo i-activate ang inscription sa singsing na ito? Hindi ka ba nagbasa ng isang sinaunang libro tungkol sa mga inscription? Ano, kailangan mong ituro ko sa iyo ang isang simpleng bagay. Galit na binigyan ni Alvin ang maliit na mataba ng masamang tingin, pagkatapos ay itinuro niya sa kanya kung paano i-activate ang inscription bago siya paalisan. Matapos umalis ang maliit na mataba, naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin. Ang pagpasok ni Gilier sa core formation stage ay walang alinlangan na masamang balita sa kanya. Ang pamamaraan ng inscription ay maaaring mahimalang, ngunit mayroon din itong mga limitasyon. Ang mga inscription na kayang isulat ni Alvin sa ngayon ay epektibo lamang laban sa martial artist na hindi nakabuo ng kanilang origin energy. Ang mga inscription na maaaring makaapekto sa mga martial artist ng core formation ay nangangailangan ng kombinasyon ng origin energy sa mga materyales upang matagumpay na maukit. Naisip niyang humingi ng tulong sa kanyang ina, ngunit ang pagsusulat ay isang malawak at malalim na sining. Ang isang taong kulang ng kaunting kaalaman sa mga inscription ay mangangailangan ng mga taon ng mapait na pagsasaliksik sa daw ng inscription bago matagumpay na maisulat ang kanilang unang inscription. Ang tanging dahilan kung bakit madali niyang naisulat ang mga inscription ay salamat sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor na taglay niya. Nang mag-inscribe siya ng inscription, parang Rebirth Martial Emperor ang gumagawa nito, kaya hindi siya nakaramdam ng pressure. Mukhang kung gusto kong patayin si Gilier, hindi ako maaaring umasa sa anumang panlabas na puwersa. Maaari lamang akong umasa sa aking sarili. Kumislap ang mga mata ni Alvin nang bumalik siya sa looban. Baka ang Spirit Serpent Movement Technique ay magiging turning point para sa kanya. Hindi niya pinayagan si Dan na ipalaganap ang balita na si Gilier ay nakalusot sa core formation stage, dahil ayaw niyang malaman ng kanyang ina. Alam niya na sa sandaling malaman ng kanyang ina ang tungkol sa paglusob ni Gilier, hinding-hindi siya papayag sa loob ng 1,000,000 taon na bisitahin ang pamilyang Fade kalahating buwan mula ngayon.
Samantalang ang pamilyang Fade ay itinago ang balitang ito dahil nag-aalala sila na hindi siya maglalakas loob na bisitahin sila kapag narinig niya ito. Ang pamilyang Fade ay halatang sinusubukang gamitin ang pagkakataong ito para mawala siya. Fang family, minamaliit mo talaga ako. Ang mga mata ni Alvin ay kumislap ng malamig na liwanag. Sa martial arts practice hall ng pamilyang Lysander, ang maliit na mataba na si Dan ay nakalagay ang dalawang kamay sa kanyang mga bulsa. Nakatayo siya doon na nagpahangin. Ang kanyang paligid ay napuno ng mga alagad ng pamilya Lysander. Ang bawat isa sa kanila ay nakatingin kay Dan habang nakaturo sa kanya at nag-uusap. Mataas ba siya? Talagang naglakas loob siyang hamanin si Maki. Pakiramdam ba niya ay hindi sapat ang kahabag-habag na kalagayang iniwan sa kanya ni Maki noong huling pagkakataon? I don't know. Siguro dahil natatakpan siya ng makapal na balat at laman, wala siyang maramdamang sakit. Ang fifth elder ay gwapo at walang pidyaw na may kahangahangang hitsura, ngunit bukod sa mga kilay ni Dan, walang kahit isang bahagi sa kanya na katulad ng fifth elder. Kahit na siya ay may katulad na hitsura, ito ay hinaranggan ng kanyang taba. Marami sa mga talakayan ay napuno ng pangungutya. Pakiramdam nila ay labis na pinahahalagahan ni Dan ang kanyang sarili. Damtaba baboy, narinig ko na gusto mo akong hamanin. Pagkaraan ng maikling panahon, isang kabataan ang pumasok mula sa malayo at huminto sa harap ni Dan. Ang kanyang mukha ay may mapanuksong ekspresyon habang nakatingin kay Dan. Mababa ang tingin nito sa kanya. Siya si Maki, ang anak ng pangalawang elder ng pamilyang Lysander. Maki, ayusin natin ang score sa pagitan natin ngayon. Malakas na sigaw ng munting mataba, pagkatapos ay nanginginig ang lahat ng taba sa kanyang buong katawan habang lumilipad na parang bola. Ang kanyang mabilog na kamao ay pumutok kay Maki. Sobrang pagpapahalaga mo sa sarili mo. Napangiti si Maki sa pang-aalipusta. Hindi man lang siya nag-abalang gumalaw. Ang kanyang mga kamao struck out upang harangin ang maliit na mataba. Saga ng kanya, hanggat ang kanyang kamao ay tumatama sa maliit na mataba, pagkatapos ay ang maliit na mataba ay saysubog na lumiligid na parang bola. Ang nakapaligid na mga alagad ng pamilyang Lysander ay may eksaktong parehong iniisip. Sa kanilang opinyon, si Dan ay malayo sa pagiging katapat ni Maki. Ping! Nagsalpukan ang kanilang mga kamao. Ngunit sa isang sandali ng banggaan, ang mga mata ng maliit na mataba ay naningkit sa mga biyak. Agad niyang inactivate ang inscription sa singsing sa kanyang pinky. His. Kaagad, naramdaman ni Maki na tila siya ay tinamaan ng kidlat. Pakiramdam niya ay walang lakas ang buong katawan niya. Bukod dyan, nakaramdam siya ng kirot dahil sa paghampas ng kulog at apoy sa buong katawan niya. Ang pakiramdam na ito ay lubos na pamilyar sa kanya. Ito ay ang parehong bagay na palagi niyang nararamdaman pagkatapos ubusin ang Thunder Flame Pill. Bago pa siya makapag-isip kung bakit ang mga sintomas ng pagkonsumo ng Thunder Flame Pill sa sandaling ito, ang walang lakas na si Maki ay napaatras ng suntok ni Dan. Kasunod nito, sinundan ni Dan ang isa pang fist strike, tumama sa gilid ng mukha ni Maki at nagpatamba sa kanya. Kasunod noon ay isang unos ng pag-atake. Isang ganap na one-sided maling. Pinagtatawanan mo ba ako? Nakanganga ang mga nakapaligid na mga disipulo ng pamilyang Lysander. Ang ilan ay walang awang kinurot ang kanilang mga hita, na nagpalabas ng matinis na iyak bago nila napagtantong hindi ito panaginip. Napatulala silang lahat. Kailan naging napakalakas ni Dan? Hindi ba't si Maki ay nakalusot lamang sa ika-6 na antas ng yugto ng body tempering ilang araw na ang nakalipas? Tumigil ka, tumigil ka. Nang tuluyang mawala ang masakit na sakit sa kanyang katawan, gusto ni Maki na gumanti, ngunit nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang mga kalamnan sa tuwing sinusubukan niyang bahagyang magpalakas. Malinaw na siya ay malubhang nasugatan ni Dan. Dahil sa mga pangyayari, nagmamadali siyang nagsimulang humingi ng awa. Ipagpapatuloy mo pa ba ang pagtawag sa akin ng moldita na baboy? Si Dan ay walang awa. Kahit na nakadapa ang kanyang kalaban, natapakan niya ang hita ni Maki, dahilan upang mapasigaw si Maki sa sakit bago ilagay ang kanyang kamay sa kanyang balakang at bibig. Ayoko, ayoko. Sabi ni Maki, sa medyo hysterical na tono.
Sa susunod na makita mo ako, tawagin mo akong Kuya Fatty. Naiintindihan mo ba? Binigyan siya ng mabangis at malisyosong titig ng munting mataba bago siya binyantaan. Oo, Kuya Fatty, Kuya Fatty. Nagmamadaling sinabi ni Maki, natatakot na kung siya ay masyadong mabagal, ang maliit na kamao ng mataba ay muling bumaba sa kanya. Ang isang matalinong tao ay hindi lumalaban kapag ang mga posibilidad ay laban sa kanya. Dahil ang kanyang buong katawan ay puno ng mga pinsala at wala siyang pagkakataong talunin si Dan, pinili niyang magtiis. As far as he was concerned, once na gumaling siya, mahugasan na niya ang kahihiyan na dinanas niya ngayon. Siyempre, nagtataka siya sa kanyang puso kung bakit kumalat sa buong katawan niya ang mga sintomas ng medicinal properties ng Thunder Flame Pill na nagkakabisa sa sandaling nabangga niya si Dan. Ito ba ay isang side effect mula sa pagkonsumo ng Thunder Flame Pill? Hindi ko napansin na ikaw ay isang hamak na soong palad. Masunurin lamang pagkatapos mabugbog. Pagkatapos gumawa ng M-sound, iniwan ni Dan si Maki at umalis sa martial arts practice hall sa ilalim ng mga tingin ng hindi makapaniwala. Pagkatapos turuan si Maki ng leksyon, natuwa si Dan. Ang galing talaga ng Thunder Flame Inscription, boss. I bet Maki is still wondering kung bakit biglang naapektuhan ang katawan niya ng mga sintomas ng Thunder Flame Pill's medicinal properties na nagkakabisa. I bet tingin niya side effects iyon ng Thunder Flame Pill, haha. Sa looban, walang humpay na gumuhit at sumasaklab sa kanyang espada ang isang payat, maganda, at magandang dalaga na may violet meteorite flexible sword sa kanyang kamay. Nililinang niya ang drawing sword arts. Sa tabi niya ay isang gwapong kabataan na may maselang katangian. Siya ay matiyagang nagpapaliwanag sa kanya ng mga minutong detalye ng sword drawing arts at sinasagot ang lahat ng kanyang mga tanong na parang walang sawang guro. Boss! Boss! Biglang may narinig na sumisigaw mula sa labas ng bakuran kaya napakunot ang noo ng binata. Nakakaistorbo ang matabang-mataba na ito. Kelly, lalabas muna ako saglit. Magtanim ka ng mag-isa. Oo, young master. Masunuring tumango ang dalaga. Ang kabataan ay naglakad palabas ng patio na may malalaking hakbang. Nang makita niya ang maliit na mataba na naglalakad, sumimangot siya at nagtanong, ano ngayon? Tawa ng tawa ang munting mataba, sa kanya hinubad ang bronze ring sa kanyang pinky pati na rin ang gintong singsing sa kanyang hinlalaki bago ipasa ang dalawa sa binata. Boss, ang singsing mo. Hindi gumalaw ang binata para tanggapin ang mga singsing sa halip ay tumingin sa gintong singsing sa kamay ng mataba. Ano ang ibig sabihin nito? Nahihiyang ngumiti ang mataba. Boss, brutal kung binugbog si Maki ngayon, sigurado akong makakaganti siya sa akin kapag naka-recover na siya, kaya gusto kong hilingin sa iyo na kunin ang inscription master na iyon para maglagay ng Thunder Flame inscription para sa akin. 27. Tinitigan ng maliit na mataba, galit na sinabi ni Alvin, Damn Fatty, sa tingin mo ba ay walang halaga ang mga inscription, at makukuha mo ito kahit kailan mo gusto? Hindi pa rin ako humihingi ng kabayaran sa iyo. Alam mo ba na itong Thunder Flame inscription lang ay nagkakahalaga ng 30 pilak na halaga ng mga materyales? Ang pamamaraan ng inscription ay isang sining na sinunog sa pamamagitan ng pera. Ang mga inscription tulad ng Thunder Flame inscription ay itinuturing pa ring mga inscription na mababa ang grado. Ang mga inscription na may bahagyang mas mataas na grado ay madaling nagkakahalaga ng 10,000, 10,000, o higit pang pilak. Si Alvin ay orihinal na inaasahan na ang maliit na mataba ay atres pagkatapos niyang marinig ang mga gastos. Kung tutusin, kahit ang tatay ng maliit na mataba, si Fifth Elder Thomas, ay hindi lang nakakatanggap ng kahit 20 pilak na barya sa isang buwan, kaya imposibleng payagan siyang magbuhos ng pera sa kanal ng ganito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos marinig ang sinabi ni Alvin, ang maliit na mataba ay biglang nagsimulang tumawa. Nilagay niya ang kamay sa bulsa at naglabas ng isang stack ng silver bill. Bawat isa sa mga perang papel ay mula sa 100 pilak na denominasyon. Ipinasa niya ang mga ito kay Alvin. Boss, hindi ba pilak lang? Anumang bagay na malulutas ng pilak ay hindi problema sa lahat. Dapat mayroong mga 7 o alinman sa 100 pilak dito.
Kunin mo ang lahat at kunin ang inscription master na iyon upang gumawa ako ng ilang mga inscription. Natulala si Alvin. Talagang sigurado siya na ang mga pilak na perang papel sa mga kamay ng maliit na mataba ay hindi mula sa Fifth Elder Thomas. Si Thomas ay nakakuha ng 500 pilak noong isang araw sa pamamagitan ng pagtaya sa kanya. Ngunit kahit noon pa man, ang kabuoang halaga ni Thomas ay hindi hihigit sa 1,500 pilak. Kung hindi, sa panahong iyon noong nakipag-away siya kay Kenji, magagamit ni Thomas ang 500 pang pilak para tumaya kay Lucas. Natanggap ni Alvin ang mga pilak na perang papel mula sa mataba at mabilis na tinimbang ang mga ito bago nagtanong, Dan, saan mo nakuha ang lahat ng perang ito? Malawak ang ngiti ng munting mataba at naningkit ang maliliit na mata. Ibinigay ito sa akin ng aking lolo bago ako bumalik sa ari-arian ng pamilya Lysander. Boss, mangyaring huwag sabihin sa aking ama, kung hindi, hindi ko na rin mapanatili ang balanse ng aking pera. Bukod sa mga silver bill na ito, mayroon ka pa. Natigilan si Alvin at nagsimulang kuminang ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ganito kakarga ang maliit na mataba. Hihi, meron pa ako. Ang maliit na mataba ay may walang malasakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi sa akin ng aking lolo na maaari akong magpadala sa kanya ng isang sulat sa tuwing naubos ko ang lahat ng pilak na ito at padadalhan niya ako ng higit pa. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Tila hindi ordinaryong tao ang lolo ng maliit na mataba, kahit na hindi pa niya ito narinig. Sa mga alaala ng nakalipas na Alvin, ang alam lang niya ay namatay ang ina ng munting mataba dahil sa sakit mga 7 o 8 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos nito, umalis ang maliit na mataba kasama ang kanyang lolo. Sa mga pilak na barya, kahit ano ay maaring pag-usapan. Nanliit ang mga mata ni Alvin at sinimulan niyang tapikin ang maliit na mataba sa balikat. Paano ito? Isusulat ko ang mga materyales na kailangan para sa Thunder Flame inscription at ikaw mismo ang bibili nito. Isasaalang-alang namin ang pera dito bilang aking kabayaran. Mula ngayon, isusulat ko ang pinakamaraming Thunder Flame inscription na maaari mong ibigay sa mga materyales. Ano ang masasabi mo? Boss, sinabi mo na isusulat mo ito para sa akin. Don't tell me ang Thunder Flame inscription ay isinulat mo. Napatulala ang maliit na mataba nang maunawaan niya ang kahulugan sa likod ng sinabi ni Alvin. What's with all the nonsense? As long the inscriptions are good, why do you care about who inscribed them? Casual na iniligpit ni Alvin ang mga pilak na perang papel sa kanyang bulsa, tumalikod, at bumalik sa courtyard upang isulat ang mga materyales na kailangan para sa Thunder Flame inscription. Tingnan mo ang mga materyales na nakasulat sa listahang ito. Ang bawat set ay maaaring gamitin upang isulat ang isang Thunder Flame inscription. Tama, kailangan mong maghanda ng ilang mga accessory, at ang bawat accessory ay maaari lamang maglaman ng isang inscription. Sabi ni Alvin habang ipinapasa niya ang listahan sa maliit na mataba. Okay. Kinuha ng maliit na mataba ang listahan na parang ito ay isang mahalagang kayamanan, pagkatapos ay sabik siyang tumingin kay Alvin, nag-aalangan na sabihin ang nasa isip niya. Kung may sasabihin ka, sabihin mo at sumigaw. Galit na sabi ni Alvin. Sa nakalipas na ilang buwan, inis siya sa maliit na mataba. Boss, ako. Maaari ko bang malaman ang pamamaraan ng inscription mula sa iyo? Nanginginig ang chubby na mukha ng munting mataba na puno ng pananabik. Nang mapansin si Alvin na nakasimangot, ang maliit na mataba ay nagmadaling idinagdag, Boss, kaya kitang bayaran ng tuition fee. Hindi ako matututo ng libre. Matrikula. Nawala ang pagsimangot ni Alvin at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Ang pinakakulang sa kanya ay pera. Kahit na mayroon siyang 30,000 pilak sa kanya, alam niya na sa sandaling siya ay tumuntong sa yugto ng core formation, hindi magtatagal at maubos ang lahat. Walang sapat na pilak para sa kanya, lalo na't may kakayahan siya sa napakaraming propesyon. Mayroon siyang pagpipino ng gamot, paggawa ng armas, pati na rin ang mga inscription. Okay, since sincere ka, kahit mahirap, maglalaan pa rin ako ng kalahating oras para turuan ka. Kung magkano ang matututuhan mo, ikaw ang bahala.
Tanging tanga lang ang hindi kukuha ng pera na nakapatong sa mesa. Muling tinapik ni Alvin ang maliit na mataba sa kanyang balikat at sinabing, bilang paggalang sa fifth elder, hihingi lang ako ng 1,000 pilak na barya sa isang buwan. May problema ba dyan? Matapos marinig ang sinabi niya, napatulala ang maliit na mataba. Nang mapansin ang ekspresyon ng maliit na mataba, naisip ni Alvin na pakiramdam niya ay masyadong mahal ito, kaya nahihiyang umubo siya habang dahan-daang sinabi, kung sa tingin mo ay masyadong mahal ito, maaari pa rin tayong makipag-ayos. Bahagyang. Sobrang mura. Boss, salamat. Ang munting mataba ay tuwang-tuwang hamarang kay Alvin. Naging sanhi ito ni Alvin, na nanahimik, upang makaramdam ng panghihinayang sa parehong oras. Talaga bang napakababa niya ang presyo? Nang makita ang maliit na mataba na hawak-hawak ang listahan sa kanyang kamay at naglalakad palabas, pinigilan siya ni Alvin at sinabi, na may mabigat na ekspresyon, kahit na ano, huwag ipaalam sa sinuman ang katotohanan na alam ko ang pamamaraan ng inskripsyon, kung hindi, makakalimutan mo ang pag-aaral nito mula sa akin. Huwag kang mag-alala, boss, hindi ko sasabihin kahit kanino kahit bugbugin nila ako hanggang mamatay. Ang maliit na mataba ay nangako ng same time, masayang naglakad palabas. Iniisip kung paano patuloy na mapipigilan si Maki sa hinaharap, ang kanyang puso ay napuno ng pananabik at kagalakan. Nagpasya siyang kukuha siya ng isa pang 10 hanggang 20 Thunder Flame inscriptions upang panatilihin bilang backup. Ako, si Dan, ay may napakagandang pananaw. Ang pagkuha ng isang kakilakilabot na tao bilang aking amo, hindi pa banggitin ang kanyang lakas na lumalaban sa langit, alam pa niya ang pamamaraan ng inskripsyon. Nakakuha ako ng malaking oras. Bulong ng munting mataba sa sarili sa mahinang boses habang tuwang-tuwang naglalakad pa uwi para kunin ang kanyang pera. Naibigay na niya kay Alvin ang lahat ng pera niya. Pagkatapos ng kaunting mataba, bumalik si Alvin sa patio at nagpatuloy na tumayo sa likod ni Kelly. Magkadikit ang kanilang mga katawan habang ginagabayan siya nito sa sword drawing arts. Pagkatapos ng 2 buwang paglilinang, halos nahawakan na ni Kelly ang quintessence ng sword drawing arts. Kulang na lang siya sa practice. Naamoy ang masarap na halimuyak na nagmumula sa buhok ng batang babae at naramdaman ang init ng kanyang katawan, bahagyang natulala ang mga tingin ni Alvin. Huminga siya ng malalim sa kasiyahan. Anong ginagawa niyong dalawa? Isang boses na may halong tawa na sinundan ng mga yabag ng paa ang biglang nagmula sa likuran nila. Nang marinig niya ang boses, nahihiyang umatras si Alvin na inilayo ang sarili sa dalaga. Nahihiya ang ekspresyon ng dalaga. Pulang-pula ang mukha niya na parang anumang oras ay tutulo na ang dugo. Madam. Eksaktong si Rosa na kagagaling lang sa palengke. Kelly, huminto ka muna sa paglilinang at tulungan mo ako. Bumili ako ng maraming gamit ngayon para mapangalagaan kayong dalawa. Inalog-alog ni Rosa ang basket ng gulay sa kanyang kamay habang nakangiti. Oo. Nagmamadaling itinago ng dalaga ang kanyang espada. Mom, kailangan mo ba ng tulong ko? Tanong ni Alvin na may ngiti sa kanyang mukha. Umalis ka. Pumunta at mag-cultivate ng maayos. Bagamat nakalusot ka na sa ikapitong antas ng body tempering stage, si Fang Chen ay isang 9th level body tempering martial artist. Kung kahit papaano ay may swerte siya at naiiwasan ang iyong sword drawing arts, tapos ka na. Binigyan ni Rosa si Alvin ng mapanlate na sulyap, talagang hindi siya pinapansin. Young Master, nakapasok ka sa ikapitong antas ng yugto ng body tempering. Tumingin ang batang babae kay Alvin na may kaaya-ayang nagulat na ekspresyon. Tumawa ng malakas si Alvin. Ang aking Kelly ay nasa ika-6 na antas ng yugto ng body tempering. Kung hindi ako nakalusot, nawala na ako ng mukha. Lumamlam ang tingin ng dalaga habang dahan-daang sinabi, Young Master, susubukan kong mag-cultivate ng mas mabagal. Ngumiti si Rosa. Kelly, huwag mo siyang pansinin. Magsumikap ka lang at mag-cultivate. Kailangan nating maging mas malakas ang mga babae kaysa sa mga lalaki para masugpo natin sila. Kung ayaw mong mabuli niya sa hinaharap, kailangan mong magmadali at lampasan siya. Matapos marinig ang sinabi ni Rosa, namula ang dalaga.
Kinuha niya ang basket ng gulay sa mga kamay ni Rosa bago tumakbo sa kusina, iniwan ang mag-ina na tumingin sa kanyang nahihiya na figure. Anak, huwag kang tamad. Tinitigan ni Rosa si Alvin bago sumunod kay Kelly sa kusina. Umiling si Alvin at ngumiti, ipinagpatuloy ang kanyang paglilinang. Ang kanyang nababaluktot na katawan ay tila nag-transform sa isang espiritong ahas habang ito ay mabilis na kumikislap sa looban. Kasing bilis ng hangin at kidlat, ang bilis niyang lumaki sa sandaling iyon. Ang likas na talentong inihayag ni Kelly sa nakalipas na 2 buwan ay namangha kahit kay Alvin. Katulad niya, ang cultivation circumstances ni Kelly ay lumampas sa mga disciples ng pamilya Lysander. Ngunit si Kelly ay isang babae pagkatapos ng lahat. Ang pagkakaroon ng ganitong antas ng likas na talento ay talagang bihira. Ayon sa kanyang ina, higit pa sa kanya ang likas na talento ni Kelly. Gayunpaman, ang pagkakaroon ni Kelly ng napakagandang likas na talento at mabilis na bilis ng paglilinang ay nagpasaya kay Alvin. At least kapag umalis siya sa Fresh Breeze Town para gumala sa mundo, may sama niya si Kelly. Kung wala si Kelly sa tabi niya, hindi siya sanay. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ang 2 dilag sa pagluluto ng isang masaganang piging na may mabangong aroma. Umupo ang pamilya para sabay na kumain. Habang naglalagay sila ng pagkain sa mga plato ng isa't isa, na puno ng kaligayahan at init ang kapaligiran. Kasabay nito, sa looban ng pangalawang elder Lysander Sheng. Si Lysander Sheng ay nakatayo sa pintuan at tinitingnan ang kanyang anak, si Maki, na nakahiga doon sa isang kama. Puno ng disappointment ang ekspresyon niya. Tingnan mo. Kung si Alvin ang gumawa nito sa iyo, hindi ako magsasalita ng kahit isang salita. Ngunit talagang nabugbog ka hanggang sa malungkot na estadong ito ni Dan. Hindi ka ba nahihiya? Alam kong ginagawa ko ito. Tay, 800 beses ko nang sinabi sa iyo, ang mga side effect ng Thunder Flame Pill ang biglang nakaapekto sa akin, o kung hindi ay nabugbog ko si Dan hanggang sa hindi na siya makilala. Umupo si Maki sa kama na nakasandal ang ulo sa dingding. Siya ay may ekspresyon ng kawalan ng kakayahan at hindi niya magawang ipagtanggol ang kanyang sarili. Tignan mo, naghahanap pa rin ng dahilan. Uminom din ang kapatid mo ng Thunder Flame Pill. Bakit hindi ko siya nakitang naapektuhan ng anumang side effect? Umiling si Lysander Sheng. Halatang hindi siya naniniwala kay Maki. Kung hindi mo siya kayang talunin ngayon, mag-cultivate ka ng husto at talunin mo siya mamaya. Itigil mo na ang paghahanap ng mga dahilan. Iyan ang ginagawa ng mga duwag. Tumalikod si Lysander Sheng at umalis nang matapos siya. Nakahiga si Maki doon sa kama. Kahit bahagyang pag-unat ng kanyang katawan ay nakaramdam siya ng sakit. Nagngangalit siya habang mariing sinabi, "Damn Fatty, kapag naka-recover na ako, tuturuan kita ng tama ng leksyon. Hindi ako naniniwalang magiging ganoon kaganda ang swerte mo." Sa opinyon ni Maki, ang pagkatalo ni Dan sa kanya ay pawang salamat sa swerte. Kung hindi dahil naapektuhan siya ng mga side effect ng Thunder Flame Pill, imposibleng matalo siya ni Dan. Nang maalala niya kung paano hindi siya pinaniwalaan ng kanyang ama at kapatid, hindi niya napigil ang tumawa ng mapait. Bakit ba hindi sila naniniwala sa akin? Hindi man lang ba nila naisip? That damn fatty, how could he be match for me? Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.